The views and opinions expressed by the program host do not necessarily state or reflect the official views and position of Sunshine Radio DZR 1026 Manila, Suanusug Media Corporation, and Sunshine Media Network International. Para sa Diyos at Pilipinas nating mahal, kailangan yung tayuan yung prinsipyo. Kailangan nandun ka lagi sa tama. Para ito sa mga tunay na lalaban para sa bayan. pagkamali, banatan. Pero pag tama naman, palakpakan natin. Yan ang banatero, walang inuurungan. Pag tama, palakpakan. Pag mali ay babanatan. Yan ang banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan. Yan ang banateros, walang inuurungan. Pag tama, palakpakan. Pag mali ay babanatan. Yan ang banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan. Magandang araw, Luzon, Visayas at Mindanao. Kami po ang Mocha Boys. Ako po si Banatay. Ako po si Mustada. At ako naman po si Coach Sholi. Ako naman po si Master Judea. At ako naman po si Jay Guevara. Oh, yun na nga. Oh, grabe. Mocha Boys ha, bago yun. Kompleto na tayo ngayon, ha? Oh, Kaya hindi, alam ko kung bakit Mocha Boys ang... Bakit? Dahil naalala mo yung kulay ng baha sa Metro Manila. Kulay mocha eh. Yo, Grabe. Ang dumi-dumi. ang dumi-dumi. Buti na lang nandito tayo. Yung sinturon ko, isa na lang ang butas, so hindi na kasya. Ay, grabe ah. Ayan. So, eto, nandito po kami sa inyo para mag-promote po ng aming tour dito po sa Davao. Mag-ikot po kami, mag-promote kami ng album. Anong album yan? Ibang Ay, album. photo album yata yun. Photo album. Pambira kayo. Sige na nga, simulan mo na. Ano bang balita natin Ayan, ngayon? naku po, ay napakaraming balita ngayon dahil alam naman natin, sinalanta ng, ano ba to, bagyo ba to o habagat? Pero si Karina daw eh. Sinalanta ng Karina ang Metro Manila at talaga naman, kaliwat kanan ang baha. At Banatbay, nako, medyo nasubukan yung SONA ni PBBM dahil meron siyang nabanggit doon na 5,500 na yung infra tungkol sa flood control system. Oo nga. At ano pa daw yun, marami pa daw mga kasunod. So, tinest kagad ng bagyo kung totoo ba yung mga pinagsasasabi sa SONA at lumalabas. Mukhang hindi totoo kasi baha lahat eh. Ang daming mga videos na nagkalat, kanya-kanya ng kuha ng videos ang mga nasa social media at talaga namang makikita mo na bawat lugar sa Pilipinas may kanya-kanyang version ng whitewater rafting. Oh, grabe. Oo. Pero feeling ko mahirapan mag-comment si Coach Oli dyan. Bakit? Hindi niya nakita eh. Ha? Parang hindi niya nakita yung... Hindi mo ba nakita yung baha? Kasi di ba wala ka nung isang show natin dahil hindi ka lumabas eh. Hindi, nakita ko sa social media, dami nagje-jet ski dyan sa Maynila. Hindi. Di ba? Oo. Kaya niya hindi makita. Hindi mo makita kasi naka-shades ka. Kaya pala eh. Ang bagal nyo, ha? Dala ng pagkain yan. Masyado kayong busog. Wow. Anyway, ano comment mo doon, Kuya Ocholi? Sa baha, 5,500 daw. Hindi, maganda nga yun, nasama sa SONA. Flood control projects. Napunta sa SONA, nasama sa SONA, tapos ang bilis ng karma, ang bilis bumalik. Napatunayan agad, fake news. Tinesting agad eh, no? Tinesting agad. Yung 5,500. Ang tanong lang nga dyan, di ba, ang daming pondong nilagay. Saan napunta? Kasi obviously, hindi epektibo. So, saan napunta yung pondo na yon? Nagtatanong lang po tayo, ha? Alam mo, ang nangyari dito parang dahil siyempre yung ibang mga media medyo bayad na at talaga nga namang hindi na nagsasalita, nabusalan na mga bibig. Kaya ang nag-fact check na lang ay yung kalikasan. Parang nagalit. Ayaw magsalitaan yung media. So, i-fact check natin yung totoo ba yung 5,500 na yan. So, na-fact check tuloy. Well, wala. ako, mga kapatid, ako naniniwala ako na marami naman talaga, 5,500. Sa sobrang dami nga nila na nagawa na flood control projects, yung baha, hindi na po alam kung saan dadaan. Nalito na eh. Nalito na. Sobrang dami, ha? Matindi, sobrang dami. Matindi.
Walang Joe. Pero meron silang, Jay, nandito ka. Galaw-galaw. Hindi, ilang beses nang nangyari yan yung kay BBM na kada may sasabihin siya, nasusunog. Katulad lang nung sa Yolanda. Diba? Nung in-interview siya, sinita niya si PRD, tapos bumalik lang din sa kanya. Lumabas doon na niya na walang nagawa. Walang nagawa, pero tignan mo na 15% na lang pala yung gagawin niya. Siya pa yung napahiya siya. Nasunog din siya. So, galing, ha? Ang galing na analysis ni Jay. Galing, ha? Maganda kinain mo ngayon, ha? Maganda. parami yung kape ko Well, ito, seryoso, no? Seryoso, mga kapatid. Ito yung patunay na parang yung mga sinasabi doon sa zona ay parang pawang kasinungalingan. Ilan pa kaya? Hindi natin alam kung ilan pa doon ang hindi totoo. Kasi ito, pinatunayan na hindi totoo. Kasi kung totoo yung sinasabi nila, walang baha. Kalikasan na yung tumesting. Wala. Basag. Pero merong Master Judea, Coach Oli, Banatbay at Jay Guevara, di umano, merong 145.7 billion last year na na budget for flood control. Last year to Magkano? 147.5 billion daw. Sana all. Last year. Ang masama nito, ngayon, Boss Dada, baka isisi kay PRRD, bakit kasi bumaha? Bakit kasi umulan? Bakit kasi bumagyo? Kasalanan mo yung PRRD. Alam ko na yung mga litanya ng mga bangag vloggers lahat yan, kasalanan na naman ni PRRD. Pero para mas maintindihan ng publiko, basahin natin yung balita tungkol dyan. Tila sinampulan agad ang mga pinagmamalaking proyekto ni Marcos Jr. sa kanyang zona nitong Lunes, partikular na ang mga natapos umanong flood control projects. Ang tanong, epektibo kaya ang naturang mga proyekto? Narito ang balita ni Carlo de la Peña. Pasok? Yun. Wala pa. Medyo na bagyo. Medyo nagkaroon po tayo ng technical difficulties. Pero lalabas yung balita na yun. Lalabas. But anyways, ayun nga, yung katungkol dyan sa flood control project na yan, which is last year 147 billion. And ngayon, ilang billions yun? Yung sinasabi nila doon sa 5,500 na infra projects. At ang hinahanap nila ngayon, hindi yung resulta ng infra projects na yun. Si Inday Sara. Yan ang pinapalabas ng mga influencers sa kabilang parlor. Na instead of hanapin nila kung saan nangyari or kung nasaan yung pondo na yun or nasaan yung mga projects na yun, hinahanap nila yung VP. Yan, Boss Dada, yung sinasabi ko kanina na kahit na anong gawin, ang bagsak niyan, bottom line niyan, kasalanan na naman ng Duterte. Hahanapan ng butas kasi ganyan yung mga puro excuses ng mga tao Talagang hindi sila, they will not assume responsibilities. Laging, hanapan nyo, turo nyo kay Sara, turo nyo kay Piara, turo nyo kay Baste. Basta, huwag lang sa ating pumatak yan. Kaya hindi natututo May masasabi ka tungkol doon? Hindi, yung mga about to sa Tansu vlogger na yan, wala naman kasing views pag hindi naman Duterte yung binabanatan nila o kaya si Pastor, diba? Kaya lagi yan sila nakapokus sa mga yan dahil nga mas pinapanood ng mga Pilipino kapag nakita na nila na mga Duterte or si Pastor ang topic nila. Kaya kahit naman na kaya wala silang pakialam kahit hindi na nila hanapin yung about dyan sa magkano yung 14 billion? Hindi natin alam kung magkano yung figure. Pero 5,500 infra projects daw yung na-complete nila. Ayon sa meron na bang dyan? Meron nag-apologize na ba dyan sa nangyari na yan? Apologies. Ako actually hindi ko makita si Romualdez ngayon. Ewan ko kung lumalabas siya, parang hindi ko ata nakikita. Pero bakit may nahanap? Trabaho ba ng congressman yun? Sa flood control project, ang laki ng parte ng congressman. I mean, parte. Ayan, part. Linawin natin kakasuhan nyo na naman ako. Part. Ang laki ng parte ninyo dyan Di umano. Oo. Di umano. Hindi, kasi sila yung Teka, ano bang part yan? Part kasi ganito yan, diba, sa part. Sa DBM, di ba, magkakaroon ng project. Tapos, kung saan yung mga distrito, kunwari walang nahahawakan yung mga congressman. Tapos sa totoo lang meron silang mga construction company na sasali sa bidding. Doon nagkakalukuhan yan Diyan
ubusan ng pera diyan sa mga construction na yan, which is dina-download diyan mismo ng mga congressman. Sabihin, inaano nila yan. O dito, makikipag-coordinate sila doon sa DPWH. O ito yung control project natin O alam mo na, sa inyo ko inilagay yung project. O magkano sa akin dyan. O, di ba yan nga yung sinasabi magkano yung sa akin dyan? Ano yun? Hindi, yan yung sinasabi ni Mayor Magalong Okay. Na ang laki na ng parting na nakukuha. Kasi bawat proyekto, may cut ko nga mga congressman dyan. So, doon talaga kumikita yung mga congressman natin. Kaya nga, ewan ko, baka lang naman, ang dahilan kung bakit hindi nagpapakita ngayon si Romualdez, baka sa kanya matanong at hindi siya makasagot. Diba? Yung tungkol dyan sa proyekto na yan. Oo, kasi bawal magtanong sa kanya. Ay, oo. Pag nagtanong ka niya, kaso abot mo. Kung hindi kaso, tanggalin yung yung prangkisa mo. Okay. Na kahit meron pa. Sige, putulin natin. Pwede na yung balita para makita ng mga kababayan natin. Ayun na, ulitin natin. Tila na sampulan agad ang mga ipinagmalaking proyekto ni Marcos sa kanyang SONA nitong Lunes, partikular na ang mga natapos umanong flood control projects. Ang tanong, epektibo kaya ang naturang mga proyekto? Ayan, ibabalita sa atin ni Carlo de la Peña. Sa pagpihit ng panahon, ang hagupit ng La Nina at mga matinding pag-ulan naman ang ating binabantayan at pinaghahandaan. Mahigit 5,500 flood control project ang natapos na at marami pang iba ang kasalukuyang ginagawa sa buong bansa. Inulan ng batikos mula sa netizen ang naturang pahayag ni Bongbong Marcos Jr. sa kanyang ikatlong SONA noong Lunes. Ayon sa Pangulo, libo-libong flood control project ang natapos sa kanyang 2 taon sa panunungkulan. Pero ang naturang proyekto ay tila hindi ramdam dahil sa epekto ng malakas na buhos ng ulan dulot ng habagat at bagyong Karina. Tanong ng ilang netizen, nasa na daw ang flood control projects na natapos? Habang ang isang ito, ngayon lang daw nila ulit nakita ang ganitong pagbaha sa Metro Manila makalipas ang ilang taon. Parang wala din daw anyang pinagbago ang matinding pagbaha. Miyerkules ng umaga, bumungad sa maraming residente sa Metro Manila at karatig probinsya ang mataas na tubig baha dahil sa walang humpay na pag-ulan. Karamihan naman sa mga apektadong residente natakot na maulit ang nangyari noong 2009 kung saan maraming lugar sa Metro Manila ang nalubog sa baha dahil sa bagyong Ondoy. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Carlo de la Peña, SM9 News. Ayun na nga, grabe yung baha. Banat bay. TikTok, dyan sa Facebook, pati sa YouTube, talagang makikita mo. Ang dami na mga apektado talaga. Yung naranasan ng mga taga Marikina. Oo, grabe. Alam mo, Boss Dada, yan ang wag mong ipagmamalaki. Sa Pilipinas, dalawang wag mong ipagmamalaki. Yang baha at droga. Kasi susubukan ka niyan. Kita mo, bumalik na yung baha. Yung sa droga naman, hahamunin ka ng drug test. Delikado ka dyan. Pagka yan ang ipinangako mo, tumbok ka dyan. Well, isa yan sa pinagmalaki nila, yung bloodless. Oo, pero yung project na 5,500 na flood control, hindi siya floodless. Oo, napakaraming baha. Jay, ikaw ba, sa inyong lugar? Ay, sa Taguig, grabe doon kasi mas malapit kami sa Laguna Bay. Shala? Taguig? Taguig, Wow! Wow, taga High Street. Yayamanin ka talaga. Doon na malapit Sa sa BGC. amin ng malapit sa amin ng dam ng C6 doon. Kaya talagang bahayin doon sa amin. Pero nagtataka ako bakit parang hindi ata mas parang napabagal ata ang pag-asikaso ng mga tawag doon yung nag-aasikaso ng mga sa baha. Kasi DPWH. Oo. Bakit parang napakabagal ata ng kilos nila ngayon, no? Ngayon na busy sa SONA? Baka puyat. Ha? Yung mga tulog. Actually, yan nga yung pinoint out ko dun sa live ko Dahil sa sobrang busy nilang kakahanda ng 20 million na pagkain dyan sa SONA, hindi nila napaghandaan itong bagyo na to. Kasi nung panahon ni Pangulong Duterte, talagang napapaghandaan yung mga dumarating na bagyo, naka-ready na. Alala ko pa noon, bago pa dumating yung bagyo, may mga press con, may talk to the people na. Ngayon, wala. Wala pong talk to the people na naganap o wala nang man lang paghahandang naganap dahil nga busy doon sa ano bang ipapakain nating masarap na 20 million doon sa pupunta sa SONA. In other words,
inuna muna yung party-party bago yung paghahanda sa Ano sila baha. dyan eh? Busy sila dyan, banat bay. Tsaka may Kasi nag-viral yung na mga nakaraang araw, busy sila dito sa paghahanap kay Pastor Kibuloy at nakafocus sila dyan sa kay OJC, kaya hindi nila naasikaso eh. Ewan ko, nakafocus sa kay OJC, nakafocus sa Davao, o ayan, binaha. O, kung saan kasi nyo nilalagay yung inyong oras at efforts, So, ito. pupunta sa wala. At dahil dyan, dahil dyan sa pangako na yan, mga kababayan, dapat makita natin yung resibo kung nasaan talaga yung 5,500 na mga proyekto na yan. Kasi hindi ramdam hindi natin nakita yung effect noong flood control na mga ginawa nila. Ako natatandaan ko kasi ako taga Marikina. Noong panahon ni Pangulong Duterte, may mga ginagawang dredging or mga proyekto na pananggal lang sa baha. Pero ngayon parang wala na tayong nakikita. Kabaliktaran dito sa sinasabing napakarami pero hindi naramdaman. Katulad nga po niya, hindi magbabaha ng ganyan kung maganda yung mga flood control projects na ginawa nila. Kaya nga ngayon, ang sinisisi nila, dahil binabati ko sa itong flood control project, ang sinisisi na naman nila ay itong mga basura daw di umano. So, lagi na lang ba tayong magrarason sa tuwing mangyayaring kalamidad, tuwing may nangyayaring hindi maganda, isisisi na lang po natin sa dating administrasyon. Ngayon, isisisi na naman sa basura. Ano ba? Wala ba tayo talagang magandang solusyon na po pwedeng gawin? May nagsabi pa nga dito sa netizen sabi nila, hindi lang sa SONA naging busy, pati sa birthday party ni Abalos. Abalos! Hoy, gising! Batiin natin. Birthday mo Happy birthday, ha? Birthday, sir! Huling birthday mo na yan. Ngayong taon. Next year na yung susunod. Kayo naman yan lang naman 2 beses siya. Tsaka ito pa pala, napanood nyo na yung viral video? Alin doon? Yung namimigay ng ayuda sa Sa truck. Oo. Grabe, alam mo. Kung Kawawa may yung lang mga sana tao, natin yung video na ayan. Tingnan nyo naman ang ginagawa nila sa tao. Ayan, Parang ginagawa naman yung mga tao. Akala ko nga nung una, pelikula ng zombie to Di ba ganyan yung sa zombie? Alam mo, nakakaawa. Ano yan, train to Busan? Oo, parang ganyan yun. Mantakin mo pa, lulusungin mo pa. With napakarami nyo pang camera. Mas marami pa kayong camera kaysa sa binigay nyong ayuda. Correct. Sa totoo lang. Ginagawa niya dyan? Puros kayo pamilya. Dapat bumaba ka ng truck. Tapos nag-swimming man lang sana sila para maranasan man lang nila. Buti pa yung mga bilyar nakapag-swimming na. Ito ba yung truck na sinakyan dati ni Noynoy Aquino? Oo, yan din yun Yan din ba yun? Kasi parang nakita ko yan Parehas. Sumisigaw si Ma'am Hana, yan, galit na galit. Yan yun. Parang ngayon nga yung nakita ko sa Facebook. At nandito rin si dating, si Colonel nandiyan din si Secretary Abalos. Si Abalos nandyan. Puros mga artista pala yun nandito. Ayun, nakita ko na yung pisto. Okay. Sandali. Linawin natin. Baka ma-fact-check kayo. Motorcade dyan. Motorcade. Promotion niya nung yung teleserye niya. Yung Black Black Rider. Teleserye yan. Hindi yan mali. Pakitanggal yan. Mali ang Pero alam nyo, sa totoo lang. Promotion. Parang kandidato lang, Grabe Alam nyo, Boss Dada. Ganito yung, alam mo yun, kung napapanood yun sa mga pelikula noon na Exodus, tapos yung mga tao, hinahagisan na lang ng mga bulok na spam, bulok na mga karne. Kasi parang nag-aagawan yung mga tao, ginawa nilang mga hampas lupa at mga patay gutom yung mga Pilipino. Ang pangit pa dyan, tingnan nyo, sa dinami-dami ng sa dinami-dami ng mga tao, hindi man lang maayos yung pila. Yung iba dyan malamang, walang Ang galing ni Jay talaga, no? Napansin niya pa hindi organized. Paano magpapapila ayaw bumaba? Walang gustong bumaba. Yun na nga AI yan. AI. AI yan. Baka fake yan. AI yan. Hindi totoo yan. Fake video. Baka nga deep fake yan. Diyan yung mapapatunayan na basta lang sila. Na basta kuha lang. Yung tipong mapansin lang sila. Mema lang, mema. Na kesyo namimigay sila. Pero tingnan nyo, wala sa ayos. May mga camera pa, May mga camera. Hindi, dito. Sa tingin ko, Mijay nandito Ayun nga, yun na nandun sa Dalawang gilid. truck Hindi ba yan? Yung kumukuha mismo sa truck na yan. Kumukuha mismo. Mijay. Hindi yan, iba pa yan. Meron pa yung mismo kumukuha dyan. Malaglag sana yung camera nyo, magaya kayo kay Banat Bay. Walk out na.
Hindi, pero Actually, totoo to hindi organized eh. Hindi Basta organized yun talaga. Hindi talaga organized. Saka ito, isang palito sa mga Pilipino. Ito kasing tao na to, mga babae, itong presidente natin, wala po silang puso para sa mahirap. No? Sinasabi nila sa bibig nila, pero yung galaw, hindi po natin nakikita doon. Ito nga yung sinasabi ni Pangulong Duterte na dapat ang pinipili natin, yung may pinagdaanan sa paghihirap, ng umasenso sa buhay, hanggat sa natupad nila yung kanilang mga pangarap. Kasi yung mga tao na ganun, alam nila kung ano na gagawin, anong solusyon ang gagawin nila sa mga problema na mahihirap. Yun lang. Pero totoo, may pagkukulang talaga ang gobyerno pagdating sa flood control. Kaya lang, bigyan din natin ng benefit of the doubt yung gobyerno kasi specifically itong Marikina. Laging tinatamaan to ng baha. Taon-taon ganito sitwasyon dito. Bakit hindi pa rin sila umaalis sa mga lugar na yan? Kasi baka mamaya yun yung isang susunod na atake nila eh. Hindi kasi yung mga... Yan, taga Marikina ka. Ako taga Marikina. Kadalasan kasi doon sa mga nakatira sa Marikina, wala silang ibang mapuntahan. Ibebenta man nila yung lupa nila, hindi naman nila mabebenta ng ganun kamahal kasi nga binabaha yung lugar. Diba? So ngayon, pag binenta nila, natatakot sila, baka mamaya pag binenta natin, maubos ang pera natin, mawawalan tayo ng tirahan. Diba? Pero miskinan, lumabas na sa zona. Ang dami nilang proyekto. Tanong natin kay Coach Ol, taga Marikina rin siya. Taga Marikina rin. Yung ex niya. Ay, biro lang. Gulo yan, gulo. Pero, alam mo na, pero. Tsaka ito pa yung reklamo dyan, ng mga yung mga nakapanood nung mga video na about sa ba, kasi hindi naman kalakasan yung ulan eh. Pero bakit ganyan kalala yung baha na yan? Paano pa? Pag may malakas na bagyo, Undoy, o yung Yolanda, diba? Ang galing talaga ni Jaya. Si Jaya? Bakit? Si Jaya? Bakit si Jaya? Sabi ni Jaya. Hindi, biro lang. Sabi dito, ang galing ni Jaya. Si Jaya. Comment yung comment. Anyway, nakakalungkot lang. No? Nakakalungkot pag nakikita natin yung ating mga kababayan na ganyan. Kasi parang nagiging invalido yung dapat na tumutulong, no? Tapos pakikita pa natin tumutulong ng ganong style. Ito po ay nakaka-insulto po sa sambayan ng Pilipino kasi sa atin kinukuha yung mga tax tapos sila parang nag-ano lang, para silang nagmo-motorcade lang na parang election ba? Parang feeling ata nito, laging election eh. Election lagi nasa utak nila. Sa tingin ko lang. Puro papogi, alam mo, ng panahon ni Pinoy, ganyan din. Meron ng comparison sa Facebook ngayon na kumakalat. Nung ginawa ni Pinoy noong bagyo, nung time niya, at saka yung ginagawa ngayon noong administration, parehas na parehas. Carbon copy. Oo, na nakasakay sa parehas. Kung ako yan, Boss Dada, magre-resign ako. Yung kung sino man ang responsable dyan, magre-resign kasi kahihiyan yan nangyari dyan eh. Kanina lang nanonood kami yung nangyari kay Trump, may nag-resign dun sa... Ay, oo Yan. Ganun dapat ang Pilipino. Secret Service. Sa atin makakapalang mukha. Alam mo kung city mo yan, or ikaw ay sinabi mo na rin sa zona, o kung ano man, kung tingin mo ikaw ay responsable dyan, at ganyan na nangyari, lintik, anong pang mukha ihaharap mo? Mag-resign ka dapat. Hindi, yun pa lang na sinabi niyang 5,500 tapos biglang kinaumagahan, binaha, tapos nandun ka. Tingnan natin. Diba? Tingnan natin, mga banateros, kung ano ang masasabi ng mga apektado ng baha patungkol dito sa 5,500 na infra project pagdating sa baha. Ayan, wala nang ang believe ang mga kababayan nating naapektuhan ng matinding pagbaha na dulot ng sama ng panahon. Hindi na nga raw sila naniniwala sa mga pinagsasabi ni Presidente Bongbong Marcos. Gaya ng ipinagmalaki nitong sa kanyang zona, nakakatapos lang ang kanyang ipinagmalaki na 5,500 na infra projects patungkol dyan sa flood control. Si Almar Forzuelo magbabalita. Sa pagpihit ng panahon, ang hagupit ng La Nina at mga matinding pag-ulan naman ang ating binabantayan at pinaghahandaan. Mahigit 5,500 flood control project ang natapos na at marami pang iba ang kasalukuyang ginagawa sa buong bansa. Ito ang taas noong ipinagyabang ni BBM sa kanyang ikatlong State of the Nation Address o SONA nitong Lunes. Ang nasabing umano'y accomplishment ng Marcos administration, pinalakpakan na ng kanyang mga kaibigan at kaalyado sa gobyerno.
Pero ano ito? Bakit lubog sa tubig baha ang malaking parte ng Metro Manila? Hindi ba't iniyabang ni Marcos Jr. na umabot daw sa mahigit 5,000 flood control projects ang natapos at marami pa daw ang tinatapos? Base sa tala ng National Disaster Risk Reduction Management Council or NDRMC, as of 8 a.m. July 25 araw ng Huwebes, umabot na sa halos 300 lugar mula sa halos lahat ng rehiyon sa bansa ang lubog sa tubig baha. Pinakamarami sa Region 3 na may mahigit 200 lugar ang binaha. Sumunod ang Mimaropa na may 34, Calabarzon 31, Barm 13, Region 9 na mayroong 9, habang ang Region 2 at Region 10 ay mayroong tig-iisang lugar na binaha. Kabilang ang Barangay Longos sa Malabon City sa mga nagtitiis dahil sa matinding pagbaha na dulot ng habagat na pinalakas pa ng bagyong Karina. Kagabi dito na-stranded ako dito ng anong oras na ako nakauwi na ba? Alas 9 na ng gabi. Lalo hanggang dito. Gagabi nga dito. Sa ngayon sir, hanggang dito po. Yung po sa amin sa looban, sa Mesa Pagita po. Hanggang dito po eh. Dito pa kami sa may J. De La Cruz. Ayon sa mga residente, ngayon lang sila ulit nakaranas ng matinding pagbaha sa kanilang lugar. Ngayon lang to, ngayon ganyan kagrabe, sobra. Hindi na talaga makadaan yung mga sasakyan. Kahit anong uri na sasakyan, hindi makadaan. Ngayon lang. Nung una, nung Ondoy, saka yun lang. Ngayon lang sumunod. Ngayon lang? Opo sir, ngayon lang din po ulit pinasok yung bahay namin sir. Hindi naman po, ngayon lang. Ilang taon na nakalipas matapos na nanalasa ang bagyong Ondoy dito sa Pilipinas. Ngayon lang ulit nakaranas ang mga taga-barangay Longos dito sa Malabon ng ganitong taas ng tubig baha. Kaya hindi daw sila naniniwala na may flood control project ang Marcos administration. Hindi ako masyado maniwala doon kasi sinasabi lang nila yun para medyo lalakas sila. Wala po, lalo Malabon at saka Nabotas. Hindi po namin nararamdaman. Wala, kalokohan yun. Flood control, tinan mo nga yung nangyari sa anong lugar yun? Sa NLEX na lang 9 hours, di ba? Saan ang flood control mo rin? Di ba? Parang dapat kasi ang gobyerno may vision. Bago mangyari, ahead ka dapat. Kahit sa social media, ay hinahanap ng milyon-milyong Pilipino ang sinasabi ni BBM na flood control project matapos ang ginawang briefing kung saan pinag-usapan ang epekto ng sama ng panahon na ginanap sa NDRM Operations Center sa Camp Aguinaldo, Quezon City. Dumepensa si BBM sa kanyang mga kritiko at sinabing nabangga daw ng barko ang flood control kaya ito nasira at naging sanhi ng malawakang pagbaha sa halos lahat ng bayan. Nasira pa yung flood control natin dahil binangga ng barko. Kaya halos lahat ng bayan ay nasa nakalubog sa tubig. Hanggang ngayon ay palaisipan pa rin para sa mga Pilipino kung anong barko nakabangga. Kailan nangyari ang sinasabi ni BBM na nasira daw na flood control na sanhi ng pagbaha sa Kalakhang, Maynila. Para sa Diyos sa Pilipinas, kumahal, Almar Forzuelo, SMNA News. Stunning beast. Kayo ang palakpakan. Congratulations. Napakaganda. Napakaganda. Talaga naman. May project tayo niya, basta pumalakpak tayo. Nabangga ng barko. Anong barko kaya yung nakabangga? MV ano? Titanic. MV Banateros. MV Banateros ba? Mas malaki pala. Ganyan kami Pagka tama. Barko ng China. Coast Guard ng China na naman nakabangga niya. Sinisi na naman ng China. Barko daw ng China. Ang ganda nung dahilan napatayo ang Banateros. Bihira tayo mapastanding. Buti hindi ako na Carson Sino. Tayo naman pag tama palakpakan, di ba? Pag mali, Kaya pinalakpakan namin, May tama May tama May tama. So, sa tingin ninyo, totoo ba yun? Nabangga ng barko? Nasaan ba yung flood control system natin nasa South China Sea? Hindi ba ka nasa gitna ng dagat? Kaya nga. Ano yung nabangga na... Alam mo, ito Boss Daday, ito ay parang katunayan na parang medyo lutang din Oo, medyo lutang. Or sobrang tanga ng tingin nila sa Pilipino. Yun nga, akala nila mali. Kaya may mga... O sila sobrang tanga. Yung mga nagpalakpakan ng mga nanonood ng Sona, nagmukha silang tanga ron. Sunog sila ron. Alam ko yung flood controls nandyan sa gilid ng kalsada, meron sa mga baba ng bundok, di ba? Doon ginagawa yung mga flood controls, papunta sa dagat. Paano mababangga ng barko yung flood control? Pero ito, seryoso to sana, kayong mga kababayan, siyempre alam naman natin ng Pangulo hanggang 2028 pa. So, may darating naman tayong election sa 2025. So, parang awa nyo na yung mga susunod na iboboto ninyong congressman. Napaka-importante niyan. Sila ho talaga ang nag-aalat ng mga budget dyan sa mga distrito nyo. So, pag binaha kayo ngayon,
alam nyo na, palitan nyo na yung, kasi yung problema sa atin, marami sa mga Pilipino, reklamo tayo na reklamo. Baha dito, baha. Ayaw nyo naman palitan yung mga politikong hinahalal nyo. Di ba? Galit tayo. Sabihin natin, kinukurap. Sino iboboto nyo? Same mayor. Same, pero more on congressman kasi to same congressman. Kasi, kaibigan namin yan kababayan namin yan kasi ano namin yan meron kaming connection dyan, kaibigan ni Papa yan kaya namin boboto. Yan ang napala nyo. Diba? Kaya sana, lesson na ho ito, na magpalit na kayo ng congressman. Huwag nyo na iboto yung same congressman na gumaguho sa pera ninyo. Pera nyo ho yan Diba? O sana yun lang. Kasi yung mahirap, nagrereklamo tayo, pero pare-pareho naman yung nilalagay ninyong congressman. O, sa katunayan, hindi nga pare-pareho Basta magka-apelido, okay na yung anak, tapos na yung tatay, di ba? Gagawin nyo yung anak ang iboboto na hindi naman tama, na hindi na wala namang record, hindi nga alam kung paano magpatakbo ng gobyerno. Ayun palitan nyo na ho. 2025, baguhin nyo na yung boboto nyo. Para makaganti naman kayo dyan sa mga... Kasi nakakagulat sabi ng iba, first time lang daw nangyari sa kanila, yung baha. So, ibig kong sabihin, talagang bago lang ito. Epekto lang nito ng mga nakaraang proyekto lang. Kung first time lang nangyari sa inyo. At hindi pa ho bagyo yan, parang suminga lang ang ulap niyan, di ba? Medyo umano lang. Paano pa bagyo yan? Imagine ninyo, baka lumubog na talaga kay lahat. Kung mga 3-4 araw dire-diretso yan, banat ba ngayon niya, isang araw lang Talagang grabe na ho So, medyo ginagawa lang po namin biro ito, pero sana isang aral ho sa atin ito. Magpalit na ho kayo ng congressman. Hindi lang yung puro sip-sip. Maganda yung punto ni Banat Bay kasi karamihan sa mga Pilipino, ang sinisisi dito presidente kagad. Pero ang pinaintindi sa atin ni Banat Bay, tandaan ninyo, kahit presidente mo matino, kung ilalagay yung congressman, loko-loko, wala pa rin mangyayari. Kasi kukuha pa rin, tandaan ninyo, hindi naman mababantayan ng presidente all throughout hanggang babae. So, ganun pa rin yan. Magnanakaw at magnanakaw pa rin yan. Di ba? Kaya, sana, pati congressman, ayusin natin. Wag lang natin nilalang lang yung congressman. Yan talaga mga buhaya dyan Nakita niyo yung congressman nyo? Lumulutang. Sa baha. Mga buhaya ganun ba buhaya lumulutang? Akala ko plastic. Tuwa sa baha Akala ko plastic yung lumulutang. Hindi. Ay, mga mga buhaya dyan. Kaya sila tuwa sa baha. Nako. Grabe. Pero ako may tanong lang may tanong. Palagay nyo, binahaba yung lugar ni Speaker. Palagay nyo, iboboto pa kaya to si Speaker ng kababayan niya? Oo. Sila may ari nun Kita mo nga sila PRD, di pinag-rally dun Basta magbibigay lang ng ayuda yan. Alam niyo kung bakit hindi nakikita si Speaker ngayon? Nagpi-print ng pangalan niya, tapos nilalagyan ng picture. Ay, grabe sa ayuda. Hindi naka-ready, no? Kutsoli. Tanong lang yun, Tanong lang yun, Ito, tanong lang pala. Kasi baka mamaya hindi iboto ng tigas sa kanila yan, makasuhan ka din. Hindi, si Banat Bay na. Hindi, si Boss na lang. Pero, napakagandang nangyari din ito para at least maintindihan talaga natin. Palagay ko, hindi lang yung administrasyon ang binibigyan ng aral dito ng langit. Pati tayo, na mga bumoboto. Kasi tayo naglalagay ng mga yan sa posisyon. Parang kasalanan pa natin na nilagay natin yung mga yan para magnakaw. Kaya parang awa na ninyo. Ayan, i-correct natin yung pagkakamali natin. Kung nabudol kayo dati, make sure na hindi na kayo mabubudol ngayon. Maglalagay na po tayo ng mga tao dyan na talagang maaasahan natin sa mga ganitong klase ng mga sitwasyon. Lalo na talagang magpoproyekto sa Pilipinas na hindi uunahin yung proyekto ng bulsa nila. Tsaka gusto lang natin itama yung mindset ng ilang mga Pilipino. Kasi may nakita ko dito, oo nga, boboto nga kami ng tama, dadayain naman ng Comelec. May mga ganyan, di ba? Sandali. Baka nakalimutan nyo, nanalo rin si Pangulong Rodrigo Roa Duterte bilang presidente. Kahit binaya. Kahit administrasyon yung kalaban niya. Oo, kahit administrasyon. Ibig sabihin, kung makakadaya man, hindi may sasagad. Mababawasan, pero kung talagang gagalaw tayo, convincing. Talagang may papanalo tayong matino. Correct. Kasi ang problema sa atin, yung kagad yung wala pang eleksyon, yan na kagad ang isip natin, wag na lang tayo bumoto.
wag na natin sundan ng sistema ng gobyerno. Mahihirap naman po pagka ganon. Kasi wala mangyayari sa atin. Hindi tayo makakapagpalit ng politiko. Correct. Diba? So, wag naman sana ganun lang ang isip natin. So, paulit-ulit natin sinasabi, mga kababayan, na piliin po natin yung nararapat. Piliin natin yung may resibo, yung may nagawa, yung talaga nakatulong. Yun po ang piliin natin. Pero dito sa Pilipinas, alam lang po natin na talagang nagbibilihan po, nagbabayaran ng boto. Wala pong problema doon. Kunin nyo, pera nyo naman yan eh. Ilagay nyo sa bulsa yung pera, yung boto nyo, ilagay nyo sa balota. Huwag yung tao na nagbigay kung hindi na makarapat-dapat. Ganon, di ba? Yun o. Oo nga. Ayan na nga. Wow. Dahil nga dyan, ang update iimbestigahan ng Senado yung flood control project. Pero sana naman yung mga senador natin, parang awa nyo na. Huwag lang puro kayo daldal. Kasi ganyan din ang sinabi nyo sa KOJC, iimbestigahan nyo yung nangyari noong June 10, anong petsa na. Although, nagbakasyon, kasi nagbakasyon ng Senado So, nag-aantay pa rin po ang kaming mga taga-suporta ng KOJC sa investigasyon ninyo sa KOJC. Ngayon, dadagdagan nyo na naman. Sinabi nyo, imbestigahan nyo nangyari dito sa flood control project. Baka naman puro pag nawala na at umaraw na, makalimutan na naman ninyo imbestigahan yan. Baka si Mayor Guo na naman ang iimbestigahan ninyo, pambira. Tapos na yung kay Mayor Guo, ikulong nyo na kung gusto nyo ikulong. Basta importante yung mga next issue na. Itong sa KOJC at saka itong flood control project. Itigil na natin yung guwo-guwo na yan. Tsaka yan, ang problema dito, nagtuturuan na lang kasi, Badat Bay yung mga supporters nila, dahil maraming naninilip dito sa 5,500 na proyekto na ito, at maraming mga apektado mga taga Maynila, Metro Manila, yung propaganda against the Dutertes, tuloy-tuloy. Ayun nga, naglulunsad sila ngayon ng nasaan si Inday Sara. Kasi alam naman natin na si Inday Sara ay umalis kamakailan. Pero kung kailangan paintindi rin natin sa tao na matagal na po itong approved, itong leave ni Inday Sara, matagal na po itong approved ng presidente natin. Actually, July 9 pa lang, aprobado na itong kanyang alis na ito na personal. At may ticket na. Bakit? May reservation na ng hotel. Kompleto na lahat. Planado na. Patay na ba si Marcos? Hindi ko rin alam. VP Sara hinahanap nila. Ayun na nga Meron pa naman tayong presidente. Bakit si VP Inday Sara hinahanap nila? Kailangan maintindihan ng sambayan ng Pilipino na ang trabaho ni Inday Sara ay antayin na ang ating si Inday Sara, ang presidente natin ay wala nang kapasidad para mamuno sa Pilipinas. Yun ang trabaho ng Vice President, spare tire. Besides, ang presidente natin, ang Vice President natin ay pinagana naman niya yung kanyang opisina. Kasi kahit wala siya, na-delegate niya lahat ng mga trabaho sa kanyang mga iiwanan dito. Makikita mo nga yung turnover ng yung sa Department of Education kay Senator Secretary Angara. Ang ganda, smooth yung transition. Inilagay niya kung ano yung mga nagawa, kung ano yung mga nasimulan, at saka kung ano pa yung mga hindi nila nasisimulan. Correct. So napakahusay. So tayo naniniwala na very organized itong si Inday Sara. At even if wala siya, sigurado tayo na ang opisina niya ay nagtatrabaho. Yes, nagtatrabaho. Nakahanda. Laging nakahanda. Automatic nakahanda lagi. Jay, may masasabi. Tayon, may balita dyan sa sa pagluwas. Basahin mo itong balitang to, Master Judea. Di basahin natin yan. Matagal nang aprobado ng Office of the President ang biyahe ni Vice President Sara Duterte sa labas ng bansa. Sa kabila ng personal na travel ng pangalawang Pangulo, tiniyak ng Office of the Vice President ang mabilis na paghatid ng tulong para sa mga kababayan nating naapektuhan ng malawakang pagbaha. Si Jason Rubrico, magbabalita. Kinumpirma ng Office of the Vice President na nasa labas ng bansa ngayon si Vice President Sara Duterte kasama ang kanyang pamilya. Sinabi ng OVP na ang biyahe ni Vice President Sara ay aprobado at inisyuhan ng Travel Authority ng Office of the President noon pang ika-9 ng Hulyo taong 2024. Pinasalamatan naman ng OVP ang publiko sa paggalang sa privacy ng iba pang miyembro ng pamilya ni Vice President Sara.
Sa kabila nito ay tiniyak naman ng ahensya na nakahanda ang kanilang Disaster Operations Center para tugunan ang pangangailangan ng mga pamilyang apektado ng kasalukuyang sakuna. Nitong Miyerkules ng gabi, kaagad na namahagi ng mga relief packs ang mga tauhan ng OVP Disaster Operations Center sa 300 pamilyang pansamantalang nanunuluyan sa Manresa Covered Court sa Quezon City na nagsilbing evacuation center. Naglalaman ang relief boxes ng banig, kumot, kulambo, hygiene kits, tsinelas at collapsible water containers. Bukod dyan, namahagi rin ng hot meals ang OVP sa mga disaster responders at sa mga biktima sa Barangay Manresa sa pamamagitan ng kanilang kalusugan food trucks. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, ako si Jason Rubrico, Azmanong News. Banat. Grabe. Alam nyo, ito lang masasabi natin kasi doon sa mga pumupuna, lalong-lalo na po yung mga bangag vloggers. Article 7, Section 7 of the Constitution. Uy, attorney. Order of the court. The President-elect and the Vice President-elect shall assume office at the beginning of their terms. If the President-elect fails to qualify, the Vice President-elect shall act as President. Yun ang pinaka-definition lang ng isang Vice-Presidente. Spare time, ika nga, lagi sinasabi. Gagalaw lang ang Vice President pag wala na ho at inutil na ang Pangulo. Tanong, inutil na po ba ang Pangulo natin? Gumalaw yung VP. Order in the court. Gumalaw yung VP. Sustain, Boss Dada. Ano? Hindi, yun na lang ang tanong natin sa mga bangag vloggers na naghahanap. Nasaan si Inday Sara, nasaan si BP? Nautusan Banat ba yun? Inutil na ba yung presidente nyo? Kung inutil na, sige, hanapin natin. Sasama kami sa sa paghahanap kay BP, di ba? Kung inutil na at wala nang ginagawa. Iyon? May ginagawa ba o wala? Para sa kanila, meron. Meron. Ba't yung hinahanap? Meron naman pala. Aras nyo? Baka. Ba't yun ang hinahanap? Hindi ko maintindihan Ano ba? Bakit nyo? Uy, bago yun, crush Crush nyo. Ako, bad shot ka, bad shot. Bad shot ka niya, boss. Bad shot ka. Pero si Inday Sara, noong nagtatrabaho, pinagre-resign nyo. Tapos ngayon naman, hinahanap nyo, ano ba talaga? Bakit ganun? Tsaka tingnan ninyo yung pinakitang video kanina, papaano relief operations ang Office of the Vice President. Ayan organisado. Ganyan dapat. Nakapila yung mga tao, namimigay. Hindi katulad ng relief operations ng gobyerno according do sa mga kumakalat sa social media na hinahagis yung mga relief goods sa mga tao mula sa truck. Ayan kita mo kung gaano ka-organisado. Wala pa si Inday Sara niyan. Kung nandiyan dyan si Inday Sara para gawin yan, mas lalo kayong magmumukhang mga tanga. Alam mo, isa kasi sa mga naghahanap dyan, yung mga bata ni Lenny. Kasi dati si Lenny, di ba, paupo-upo pa doon sa karton, tas, anong ginagawa mo? Nagbabalot ng mocha na biskuit. Ganun-ganun pa siya, di ba? Naalala nyo? Di ba kasi may bagyo na ganun panama niya yung kay mocha. Balot ako. Bakit? Di ba pwede iba magbalot? Kailangan talaga si BP Sara? Ganun ba yun? Ano ba yan? Alam mo, nakakahiya sila dyan. Kunwari yung nasa truck. Diba? Nasa truck si Presidente Bonget. Papalagay natin kasama dyan si BP Sara. At bumaba siya. Patay siya dyan. Makakababa ba yung presidente dyan? Ay, malabo. Di lalo silang magmumukhang tanga dyan. Malabo, kakagaling lang sa sakit. Alam nyo naman, may helicopter na lumapag sa sakit. Kung ikaw ba naman nag-iisip, ikaw ba, dadalhin mo yung dyan, yung tulong mo dyan sa baha? Di ba't di mo dalhin doon sa may walang tubig? Hindi nila hindi nila naiisip. Kasi mas dramatic yan, Master Judea. Sa bagay. Mas dramatic na pagtanggapin mo. Yes, optics daw ang tawag dyan. Sabi Nino? Si Mamana. Imbitahin na kaya natin si Mamana. Mainit na si Mamana optics daw ang tawag yan. Ay, mainit din yun. Nakipapanood ko yun dito Si Ma'am Ina. Ay, si Ina. Nandiyan, di ba? Easy. Mainit din. Si Ma'am Ina. Nandiyan ba si Ma'am Ina? Nandun. Wala, nasa isip ni Coach Oli. Ay, wow. Wow. Huwag nyo inaano si Ma'am Ina. Huwag nyo inaano yun, Kamukha yun ng ex ko Ay, wow. May mga ganun. Ganun pa. Hindi, biro lang Ma'am Ina. Joke lang po. Hindi, grabe smile ni Ma'am Ina. Nakakatunaw. Ay, wow. Hindi na tayo papapalaking dito pambira kayo, oy. Ay, wow. Ay, wow. Wow. I know my job.
Ano ba, Joe? Tuloy natin. Tuloy. Tuloy. Patalas-tas lang Ayun, kay Inday Sara, ano masasabi mo doon, Jay? About dun sa yung mga hinahanap ng mga tanso dyan. Akala ba namin walang kwenta si BP Sara? Ba't hanap kayo ng hanap ngayon? Hindi, ganun Ano po. yan? Pag walang BP Sara, hindi makausad ang presidente nyo, ganun ba yun? No. Hindi, ramdam na nila ngayon. Tol. Ramdam na nila ngayon yung presensya ni BP Sara Duterte. Tignan mo, nawala si BP Sara Duterte kung ano-ano nangyayari sa nila, sa unit team nila. Diba? Kasi ito matagal na po namin itong binablog. Ito maalis si BP Sara Duterte. So ibig sabihin, alam na po namin na aalis po siya at maglilib po siya. Alam mo? Kahit balikan po ninyo dyan sa aming mga vlog, matagal namin sinasabi na si BP Sara Duterte ay aalis. Tapos ngayon ba tinahanap nyo? Naka-leave Master to. Official Judea. po ito, naka-leave. Bakit bawal mo mag-leave? May nakasulat na Master, bawal? Ano kasi yan, nasa script kasi ng mga tanso vlogger yan. Yung ba sinabi ni Bungal? Yan ang nasa video ko yan, panoorin nyo. Nasa Nag-promote voice pa? record yan na sinabi sa kanila na kung ano yung binibigay sa kanilang utos at script, yun lang ang susundin nila. Kahit na alam naman na nila kung ano yung dahilan sa pag-alis ni BP Sara sa ibang bansa. Ayun na, paket na si Ma'am Hana. Ay, banggit ka ng banggit. Hindi, joke, baka magalit. Pero totoo yan. Kaya babalik dito niyan. Wala akong buffet mamaya. Ayan, merong balita dito. Bagong-bago. Kalinisan sa bagong Pilipinas. Ayan, anong kalinisan yan? Actually, may lead yan, Boss Bay. Basahin ko. Basahin mo yung kay Troy Gomez. Kasunod ng naranasang malawakan na matinding pagbaha sa Metro Manila at mga karating lalawigan ay porsigido sa Senator Mark Villar na imbestigahan ito sa Senado. Kabilangan niya sa nais niyang kausapin ang Department of Public Works and Highways na nangunguna sa pagtatayo ng mga flood control projects na matatanda ang pinagmalaki ni Bongbong Marcos sa katapusan lang ng niyang State of the Nation Address. Si Angel of my life. Sino yan? Si Angel, nagbabalita. Pastor. Sanitation, law and order is part of the all levels of government. Ito namang kasi, itong sanitation drive. Yes, sir. Maganda yun. And it can be done. And I hope that we can encourage government and the barangays all over the Philippines that they can do it without defrauding of the national government. And if they can do that, we will be most happy. Ito ang naging tugon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa pagmamalaki ni Bongbong Marcos Jr. sa ikatlo niyang State of the Nation Address o SONA nitong Lunes, July 22, 2024. Sabi ni Marcos, marami raw nakolektang basura ang mga barangay sa ilalim ng Kalinisan sa Bagong Pilipinas o Nationwide Cleanup Program. Dagdag pa niya, libo-libong tonelada daw ang nakolekta sa naturang programa. Noong Enero, inilunsad natin ang Kalinisan sa Bagong Pilipinas, kung saan pinakilos natin ang ating mga barangay upang maglinis sa kani-kanilang komunidad. Sa 5 buwan lamang, mahigit 40,000 tonelada ng basura ang nakolekta ng mahigit 22,000 mga barangay sa buong bansa. Inaasahan ko ang tuloy-tuloy na suporta ng mga lokal na pamahalaan sa paglilinis ng ating pamayanan. Enero ngayong taon ang ipag-utos ng Pangulo sa mga lokal na pamahalaan ang pakikiisa ng mga ito sa naturang proyekto sa ilalim ng Bagong Pilipinas dahil hindi raw deserve ng mga Pilipino ang pagkakaroon ng maruming komunidad. Ayon sa dating Pangulo, mas magandaan niya kung inatasan na lamang ni Marcos Jr. ang DILG para ipatupad ang Nationwide Cleanup Program. It does not need a government functionary up there, in this case the President, magsalita pa siya ng gano'n. All he has to do is to order his DILG secretary in a cabinet meeting, do your job, down the line, sabihin mo sa kanila, ito ang gawin. Pag hindi, if you cannot do that, then give me an explanation because I will let somebody do the job. Samantala, ipinunto naman ni FPRRD na hindi dapat ito ituring na achievement ng Pangulo. There's no such thing as an achievement. Dito sa governance, because governance, malawak yan.
peace and order, sanitation, health. All you can see is that we have done this thing and meron kaming produkto na dito. There is no achievement because it is a dynamic thing that does not end. It's an endless cycle. Pagka sinabi mong na-achieve mo, there's more tomorrow to achieve. So, there's more work to be done. Ang life kasi ng buhay ng tao sa mundo keeps on repeating itself, including the problems. Samantala, matapos ang matinding pagbaha sa iba't ibang lugar dito sa Metro Manila at Karatig Probinsya dahil sa pag-uulan na dulot ng habagat na pinalakas ng bagyong Karina, ay tumambad naman ang napakaraming basura na naging sanhi rin ng pagbaha. Para sa Diyos at Pilipinas, Kumahal Angel Pastor, SMNI News. Jude, ayun o. OJ. Hindi, nakakatawa lang yung sinabi ni BBM na yun, no, na about dun sa basura. Talagang ginagawa niyang tanga yung mga Pilipino, no? Eh, biruin mo, trabaho mo yan, tapos gagawin mong achievement. Oh. Eh, normal yan eh. Parang ano lang yan eh, parang sarili mong bahay, naglinis ka. So ano ba yun? Achievement. Achievement mo na ba agad talaga yun? Hindi mo may tuturing na achievement yun. Katulad nga nung analogy ni dating Secretary Trixie, na kumain ka, naghugas ka, achievement mo na yun. Oo. Diyan yung diyan na pinatunayan ni BBM na kayang-kaya niya kayong utu-utuin lang. Alam mo na, alala ko dyan yung sinabi ni Senator Bongo. Kasi nung dati, pag humihingi tayo ng tulong kay Senator Bongo at saka kay Pangulong Duterte, tapos di natulungan, tapos sa pagpapasalamat ako, ang sagot lang nila, hindi, trabaho namin yan. Ayun lang. Hindi achievement namin yan. Hindi, trabaho namin yan. Laging ganun lang ang sagot nila sa akin. Every time na humihingi ako ng tulong sa may mga humihinging kababayan natin ng tulong kay SBG at saka kay Pangulong Duterte, trabaho namin yan. Lagi nilang ganun ang sagot niya. Naalala ko talaga nung itong issue na to. Sana maging mapaningil tayo. Tayong mga Pilipino, singilin natin. Hindi ho yan hindi ho yan parang utang na loob natin sa mga politiko. Hindi. Trabaho nila yan. Kaya nga natin sila sinasahuran ng tax natin para magsilbi sila sa atin. Public servant nga sila Diba? So dapat gawin nila yan. Karapatan natin na sila magsilbi sa atin. Hindi dapat yung para tayo nakikiusap. Ewan ko lang ngayon pero nung panahon ni PRRD, talagang ilang ang kanilang lagi, hindi, trabaho namin yan. Hindi kaya ba talagang wala nang masabi sa SONA, kaya dinagdag lang yun? Isa na yun. Oo, na mas madalas na mag-underachieve sila versus na makapag-achieve sila ng mga bagay-bagay. Diyan tayo bilib na bilib kay PRD. Kasi nung panahon niya, pag tinanong mo siya kung may nagawa ba siya para sa Pilipinas, mas madalas na ang sagot niya sa iyo is, tanungin mo yung sarili mo kung feeling mo may nagawa ako para sa Pilipinas. Lumabas ka dyan, tapos tumingin ka sa paligid mo, kung para sa iyo ay may nagawa ako, and then good. Kung para sa iyo wala, sorry. Ngayon sobrang dami na ulit na kailangang linising basura sa Pilipinas gawa nung sanhinong baha. Speaking of basura, dapat aksyonan ngayon ng gobyerno natin yan, yung mga basura na tumambak sa kung saang lugar. Pero hindi naman natin sinasabi na lahat trabaho lang ng gobyerno. Tulong-tulong tayo. Tayo rin naman kasi. Minsan naman nagtatapon pa tayo sa island di ba? Yung doon natin talaga tinatapon yung mga basura. May na-contribute tayo diyan sa problema ng basura. Hindi lang naman din yan talaga kasalanan ng pamahalaan. Katulad ng sinasabi natin sa Marikina, yung mga kababayan natin diyan na laging binabaha, ay gumawa na po tayo ng paraan para
kung pwede, umalis na tayo dyan para hindi na tayo laging nasasalanta. Kasi mahirap po katulad yan, yung basura na yan. Kung hindi natin didisiplinahin yung mga sarili natin na mag-sanitize ng mga lugar natin ng tama, mag-segregate ng mga basura, hindi mangyayari ito. Hindi ito haharang sa mga daluyan ng tubig. Kaya nagbabaha talaga sa Metro Manila kasi lintik ang mga ilog, mga supposedly daanan ng baha, punong-puno talaga ng basura. Kaya talagang malaking yan. Sa madaling salita, yung sinabi niyang yon, ampaw. And Ampaw yun. Parang yung gawain din ng ibang vloggers yan yung para lang umabot ng 1 oras, para umabot ng 8 minutes. Ay, si ano ba yan? Kucholi? Para magkaroon ng ads. Ito parang idinagdag na lang, pamparami. Tinatanaman niyo ako, ayoko na. Pamparami. Bumagsak niya. Ay, sorry. Parang kilala ko yan, parang kino-content ko yan. Pero pag tinignan mo, yan ba yun? walang laman, di ba? Oo. Ampaw na So kasama yan sa dapat kolektahin ng mga basura. Isama na doon. Itapon na rin. Yung mga nagkalat na mga nagbabalita ng basura. Hindi, katulad lang sinasabi ni Boss Dada, lahat po tayo dito may partisipasyon. Kasi kung hindi rin po tayo matututo, no? Katulad, halimbawa natin sa Hong Kong. Sa Hong Kong po talaga pati yung mga basura nila doon, segregate po talaga. At wala kang makikitang basura no sa gilid ng kalsada. Lahat yan naka-organize and all that. Kasi ang isang pamantayan o isang dahilan kung bakit umuunlad ng isang bansa o isang komunidad, disiplina po, pagkakaisa. Disiplina, number 1 talaga yan. Disiplina. Kung wala kang disiplina, wala kang mapuntahan. Alam mo, kasalanan din natin mga Pilipino Alam niyo kung bakit hindi lang tayo nagtatapon ng basura. Bumoboto pa tayo ng basura. Ayun. Nanunod pa sa mga basura. Oo, yun ang problema Kita nyo, halimbawa, dyan sa Caloocan, may plano ka pa kayong ilagay sa pagka-mayor yung basura na si Trillanes. Uy! Galit? Dali, napaisip ako doon. Pero madagdagan ako doon. Totoo naman Bakit nyo kailangan, eto yung mga taga-Caloocan. Diba? Isipin nyo na lang na mabuti to Maglalagay kayo ng isang taong katulad ni Trillanes na wala nang ginawa sa Senado. Tapos gusto nyo pa ng isa pang dadagdagan nyo ng basura dyan. Magbadagay kayo ng basura sa City Hall. Huwag na. Itapon nyo na sa tamang basurahan si Trillanes. Sa nabubulok. Oo. Nabubulok. Sa nabubulok. Doon tayo itapon yan. O kaya sa hindi nabubulok kasi plastic. Ayun. Ang galing talaga. Kaya pala naisipan ni BBM na ipahayag yung about sa basura doon sa zona niya. Kasi yung mga nasa harapan niya, puro basura, no? Puro basura, no? Pero may tumatak sa sinabi sa akin ni Master Judea yung disiplina, banat bay, at saka yung linis. Alam mo itong Kingdom of Jesus Christ parang wala siya sa Pilipinas. Kasi kung marumi buong Pilipinas, partay na sa Hong Kong. Itong KOJC, napakalinis dito. Disiplina. Ako may suggestion ako. Baka nanonood si Pastor. Baka lang naman. Hindi ko naman sinabi. Pa-aircon mo yung buong KOJC parang Japan na. Walang biro. Kasi ganun alam niyo sa Japan wala kang basuran Kasi dapat yung basura mo iwi mo. Iwi mo, i-plastic mo, ilagay mo sa tamang basurahan. Ganun sa Japan parang ganun dito, sobrang linis. Sa mga public place, walang areas, walang basurahan. No? Walang basurahan. Dito ganun din kalinis. Kaya nga ang kulang na lang aircon yung lamig ayan kita nyo naman yan parang nasa ibang bansa Prayer Mountain ata to. Hindi, sa New Zealand yan. New Zealand? Sa London yan, sa Amsterdam yata ito. Ganyan. Yung tinulugan nga natin ito, Disneyland to. Disneyland. Ibang vlogger Michelle si Raul yung vlogger Iba yan. Wag yan. Pupunta na naman tayo dyan Hindi, yung tinulugan nga namin. Disneyland. Alam mo ako, nakapasok ako dun sa, yung 7-star na hotel sa Dubai. Ano bang pangalan nun? Khalifa? Yung mataas. Burj Khalifa. Burj, di ba? Grabe, napasok ko yung kwarto doon kasi merong isang Pilipino na parang in charge doon, nakilala si Mocha. Halika, i-tour namin kayo. Nung nakita ko, parang yung pinuntahan natin, tinulugan natin. Sa Samal? Oo, parang ganun kaganda. Hindi ako nagbibiro may video yan Si Jay, mahilig mag-video. Tumutulad na rin si ibang vlogger to Pagdating ko lang, naka-video na Ayan. Jay! Hindi, totoo. Ang ganda Walang biro, yung sa Samal. High ceiling yung kwarto. Ayan, para talagang... Ayan yung sa Samal. Dubai yan datingan. Sa loob niyan, talagang grabe yung mga nakakahiya. Lalo na kasama natin to.
Pero lang. Visit kayo ako na naman nakita nyo. Pero hindi totoo. Ayan, nakita nyo naman. Ayan yung yan, dyan kami resort sa Samal. Diyan nawala yung camera. Ayan, dyan nahulog yung camera. But anyways, speaking of disiplina, kasi kahapon, pagdating natin, nakita natin yung mga KOJC members na nandiyan dyan sa labas ng compound at talaga namang nagbabantay sila sa... Alam mo na, kasi alam naman natin nung nangyaring nung June 10, yung Day of Infamy, na sinasabi na pinasok sila or tinry silang pasukin ng mga otoridad doon sa pagsiserve, illegal na pagsiserve ng warrant of arrest. Napansin natin kagabi yung mga tao dyan na kahit na nandoon sila sa trauma or may mga trauma pa sila, pero ang saya-saya pa rin nila na sinalubong tayo, Banat Bay. Bilib na bilib tayo kasi itong kahabaan na kaharap ng Kingdom of Jesus Christ, Kingdom, talagang hindi nawawalan ng tao dyan, 24 oras. Doon ako bumilib talaga sa mga taga-KOJC. Yung disiplina. Kaya nga sabi ko, kung itong mga taong ito ay pinamumunuan ng mga loko-loko, katulad ng pinalalabas ng ibang mga propagandista against KOJC, hindi ganito tong mga to, Banat Bay. Hindi sila magtsatsaga na sa init, sa ulan, sa lamig, nandiyan sila 24 oras. Simula nung nangyari yung June 10, hindi na to nawala sa hindi na nawala sa isip nila yung mga mangyayari. At ngayon, may mga tumututok na naman sa kanila, Banat Bay, ng mga police na police visibility daw, di umano yung kanilang purpose, kaya sila nandiyan, pero my goodness, nandoon sila sa dilim. Bago natin ikwento yan, babasahin natin yung balita ni Gina. Ay, mali, hindi pala. Presensya ng kapulisan na biglang pumwesto sa harap ng Kingdom of Jesus Christ Religious Compound sa Davao City ng alas 2 ng madaling araw, maliban sa kahina-hinalan sa patuloy na nagdala ng takot sa mga membro at misyonaryo. Samantalang, harassment ng kapulisan sa KOJC Religious Compound sa Davao City may hahalintulad sa gawain ng mga komunista. Ang detalye sa balita ni Jane Domingo. Kanina pang madaling araw ng dito sa harap ng KOJC Compound. Alas 2 na madaling araw nang bigla ang dumating ang isang mobile na may lulan ng mga armadong kapulisan ang pumwesto sa harap ng Kingdom of Jesus Christ Religious Compound sa Davao City. Maliban sa nakatakip ang plate number sa harapan ng sasakyang may nakalagay na Eastern Mindanao Command na may body number na 420, ay hindi rin nakipag-usap o nagbukas man lang ng bintana ang mga kapulisang sakay ng naturang sasakyan. Maging ang mga kinatawan ng KOJC Legal Counsel na naisa na makipag-usap sa mga ito ay hindi rin dininig ng mga nagbibingi-bingihang pulis. Just to pacify things down, sir, can we please talk to you, sir? Para po makalmado po yung mga tao dito, sir, kasi hindi na nashocken kami, sir, nandito kayo, sir. Ilan lamang ito sa mga naging kaganapan sa harap ng religious compound. Dahilan ng KOJC, pinapakiusapan ng mga pulis na lumipat ng ibang area dahil nagdadala ng takot ang kanilang presensya sa mga misyonaryo at miyembro ng KOJC na may trauma pa dahil sa naganap na pagsugod ng CIDG at PNP SAF noong June 10. Nagdulot ng pangamba ang kanilang presensya lalo na at walang pinapakitang order o kasulatan ng mga ito na kinakailangan ng police visibility sa lugar. Kaya imbes na kapayapaan ng dala ng mga ito ay nagdulot ng matinding takot sa mga miyembro na taimtim na nagbabantay sa compound. Diba, June 10, alam niyo na po yung nangyari dito. Kasama po ba kayo sa pumunta dito ng June 10? Hindi. Hindi? Hindi niyo po alam yung nangyari ng June 10? Alam ko, pero hindi kami kasama. Yes, sir. Naging palaisipan din ang sagot ng isang pulis na ayaw din magpakilala na napilitang mag-alis ng legal checkpoint sign kamakailan na hindi ito kasama sa mga CIDG at PNP SAF na sumugod sa religious compound pero namataan sa nakunang video noong June 10. Dahil dito isa lang ang katanungan ng mga miyembro ng KOJC, may maaasahan pa bang katotohanan sa kapulisan? Samantala para naman sa Executive Secretary ng KOJC, mismong kapulisan ang dahilan kung bakit itinatag na Day of Infamy ang June 10
para sa KOJC. Kaya ngayon ay questionable na ang katapatan nito sa bayan at mamamayan na dapat lang pinoprotektahan na maihahalin tulad sa mga komunista. Kami kalaban na mga komunista karon kauban na mo. Magkasama na kayo. Mauna inyohang ginatuman. Mauna ang nagpadagan karon sa atong nasod. Si PNP, NDF na, komunista na. Kayari ngayon sa Pilipinas. Tapos kayo, magwardya-gwardya mo, mag-police presence mo sa tupangan sa Kingdom of Jesus Christ. Ginugulo nyo kami. Peaceful kami. For ilang taon na kami nakatira dito, pila na may katuig din. 40 years, peaceful mi. Nagubot lang mi. Pagsulong ninyo ng mga polis, pagsulong ninyo kamo nga mga PNP, CIDG, remember that is the day of infamy. June 10, 2024 is the day of infamy. Kamo ang nanggulo diri, kamo ang naggubot sa amuang dapit. Tapos karon, paali-aligid kayo dyan. Kunyari, police presence, hindi, terorista mo. Mga NPA mong dagko, mauna inyong ginatuman. Kamu ang nagkapagubot diri sa Pilipinas, kamu ang nagkapagubot diri sa Kingdom of Jesus Christ. Mauna yung ginahimo. Kinwestiyon din ng Executive Secretary kung sino ang nag-utos sa mga kapulisang bigla na lamang nagsuputan sa harap at malapit sa KOJC compound. Wala mi gihimo nga dautan diri sa nasod sa Pilipinas. Wala di bisan unsa nga kaso nga makita ninyo. Puro lang na mga allegations, puro false accusations. Ali-aligid, madaling araw, naka-full battle gear, ang lalaki ng kanilang mga armas. Anong ginagawa nila? I-religious compound to, sacred compound to. Ang ginagawa namin dito, nananalangin, nagsasamba, napupuri sa dakilang Ama. Bakit may pulis? Tama ba yan? Manghaharas kayo dyan? Ang lalaki ng mga armas ninyo? Bakit? Sino nagutos sa inyo? Yun ang tanong. Sino nagutos sa inyo? Sino nag-order sa inyo? Sino sinusunod ninyo? Patuloy naman ang pagbabantay at pagkamit sa hustisya ng mga KOJC members pamamagitan ng panalangin at pagkakaisa, gayon din ang proteksyon sa mga pagsamantalang puwersa ng pamahalaan. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Jean Domingo, SMNI News. Yun. Ako, matindi yung nangyari dyan, ano? Araw at gabi, 24 hours, 7 days a week. Nakabantay po sila dyan. Simula ng June 10. Oo. Kahapon nga, mamayang konti, bago tayo magpa-interview, no, ikukwento ni Banat by Boss Dada, nilapitan nila yung mga pulis dyan at ayaw silang kausapin. So, maganda to mamaya, abangan natin kasi balita ko si Boss Dada at saka si Jay Guevara, dyan matutulog, magbabantay ata. Dyan ako yung babantay. So, ayun na nga. Pero bago natin ikwento yan, kausapin muna natin ng dalawang ministers ng taga-KOJC. Si Alan Tamundong and Sir Bobby Tormis. Magandang gabi po, sir. Magandang gabi, sir. Bago ang lahat, talaga kami ay bilib na bilib sa inyong tapang dahil yung disiplina talaga pinakikita natin sa lahat ng mga naninira sa KOJC na bagamat kayo ay nandoon pa sa stage ng trauma, talagang hinaharap ninyo itong hamon na ito. Imagine, 24 hours sa isang linggo talagang umaraw nandiyan kayo. Ayan, ano po ba ang mga usual na nakikita nyong kakaiba simula noong nangyari itong June 10 na pagsugod dito sa mga Kingdom properties? Bago ang lahat, magandang gabi, Banateros. At maraming salamat sa inyong pag-imbita sa amin, sa inyong kilalang programa, no? At welcome sa Davao City. So ako nga po pala si Brother Alan Tamundong, 14 years old pa lang, dito na kami kay Pastor. So kita namin yung lugar na ito kung paano nagsimula at paano naging ngayon na ito. So kaya nung nangyari yung June 10, ay nandyan kami sa labas at binantayan namin yung lugar na to. Kasi ito yung lugar kung saan kami nakatira. Nandito na yung pamilya namin, nandito na yung kung saan kami. Wala na kaming ibang pupuntahan.
ito na lamang yung lugar na natitira sa amin. At hanggang kung kailan kami utusan na manatili kami dyan, ay mananatili po kami dyan sapagkat kahit buhay namin, handa naming ibuwis dyan para lang mapanatili na mapasa amin tong lugar na to. At hindi biro na nandyan kami, lalong-lalo na ngayong panahong ito, napakainit, lahat ng alikabok. No? So ginagawa namin ang lahat ng sakripisyong yan para ipakita namin sa mga nagnanais na kunin yung lugar na to na nandyan kami para protektahan yung lugar namin. Hindi namin alam kung bakit nandito sila. Baka nandyan sila dahil gusto nilang kunin si pastor. Kami mismo, Marso pa kami dito dahil sa Visayas naman ako naka-assign. Hindi na namin nakikita si pastor. Matagal nang wala si pastor dito. Kung nandyan man kami, kagaya ng sinabi ko kanina, para bantayan tong lugar na ito. Dahil hindi lamang, alam namin, natatanggap namin yung mga info ngayon. Hindi na lang si pastor yung sadya nila. Pati yung lugar na to, gusto na nilang kunin. Sabi nga namin, makukuha nila tong lugar na to, pero patayin muna nila kami lahat. So, yun po ang masasabi ko. Bibigay ko rin kay Brother Bobby. Okay, magandang gabi po sa lahat ng mga banateros, no? So, honor po sa amin na nakasama po namin kayo sa programa ninyo. Actually, noong June 10, ako mismo ay talagang nandoon sa mismong yung pag-akyat nila. At nakakasyak talaga sa ginawa nila dahil bigla-bigla na lang silang umakyat at nagkataon na meron tayong cellphone kaya isa tayong nagbibideo doon. Pero ang nakapagtataka lang, isa talaga sa tinatanong ko, bakit yung may video po yun, may video po tayo doon, no? Bakit yung kanilang nameplate ay wala pong pangalan? At yung isang isang pulis, meron siyang dito yung tawag nito, yung kanyang patches. Tinanggal ng kanyang kasama. Kaya mismo ako, tinanong ko talaga, mismo kasi nagkaharapan na kami, sir, bakit niyo tinanggal yung ninyo, patch ninyo na dapat ipakita ninyo anong unit kayo, saan kayo galing, ano ba to, NPA ba kayo o ano? So, yun ang medyo nagiging trauma sa amin ngayon. Actually, dyan kami sa labas. In fact, kanina nga, halos araw-araw nakipag-usap kami sa kanila. Ang pinagtataka lang talaga namin, bakit ayaw silang makipag-usap sa amin. Isa lang ang kanilang palaging sinasabi na nandito kami for police visibility. Tapos yun na. Hindi mo na sila pwedeng tanungin anong pangalan. In fact, pag tinanong mo sa kanilang pangalan, titingnan mo yung yung name nila dito, nameplate nila, tinatakpan. Sabi ko, bakit ngo tinatakpan? So kanina nabigla yung isa, tinanong namin, sabi niya, sir, baka kasuhan nyo kami. Sabi ko, bakit namin kayo kakasuhan? Wala naman kaya kayong ginawang masama. So, yun talaga. At saka, para din sa mga nanonood ngayon, sa kanila, no? Alam ko, sikat na sikat itong Banateros, sigurado nanonood sila. Sinabi ko talaga sa kanila na ang inyong presence, hindi na po talaga para sa proteksyon sa amin. Talagang takot na po kami sa inyo na pupunta kayo dyan, kaya marami nang na-trauma. Sana, kung gusto man ninyo na pupunta dito sa amin, at least makipagkaibigan na lang kayo sa amin para at least man lang mapanatag kami. Pero talagang bingi talaga sila. Ayaw silang makipag-usap. Bingi at pipi talaga. Kaya yun talaga ang masasabi namin sa kanila. Ayun. So, itong gusto ko lang itanong, although natanong ko na sa ilan nito, kikurious lang ako. Yung bang mga nasa labas, voluntary yan na nandyan? O sila po ay required? Pinilit. Pinilit ninyo? Yung nandun sa labas? Yung mga
Nagbabantay ngayon. ng mga Nagbabantay? members. Opo. Taga dito po yun. Opo. Mga voluntary naman nilang... Yung dito? Apo. Kung titingnan mo, more than voluntary kasi taga dito po yun nakatira. So talagang binabantayan. Oo, binabantayan namin kasi yun din ang inano namin sa kanila na kasama sila sa mga nag-alaga talaga ng KOJC. Opo. Actually, yun nga yung nakita ko, napansin ko, no? Kasalanan din naman nila. Masyado nilang ginandahan yung KOJC. Kaya pinag-interesan. Oo, kasi kung hindi naman maganda to, di pag-iinteresan to ng gobyerno. Kung pangit to. Sobrang ganda. Hindi, totoo naman di ba? Ang ganda. So talagang pinagka-interesan yung yung lugar nyo. Kasi di ba, nagtataka kayo, bakit parang pinagkaka-interesan ito, di ba? Gusto talagang kunin ng gobyerno tong lugar nyo. At nakakatuwa dahil kami nga natutuwa sa inyo nung pumasok kami. Kasi siyempre nakikiramdam din kami. Yung mga kabataan, ang sigla-sigla nila na nagbabantay. Sabi nyo nga sir, more than voluntary. Kasi bahay nila ito. Opo. Yun ang doon bahay po kasi nila to. Yun ang importanteng maintindihan ng mga kapulisan natin. Kahapon, kwento ko na, pinuntahan namin yung mga kapulisan. Tapos in-approach namin, tapos sabi nga namin, ano bang saan kayo, anong unit kayo. Kasi ang pinaka-argument ko doon, kung kayo ba sa bahay ninyo, tinambayan ng mga nakapatig na mga tao dyan, hindi nyo ba tatanungin kung sino sila? Diba? Importante yun. Kasi sabi ko nga, halimbawa sir, kami naman ang pumunta sa bahay ninyo, tumambay kami sa bahay ninyo, nakapatig lang kami doon. Hindi nyo ba kami tatanungin? Siyempre, karapatan nyo rin magtanong, di ba? So, yun yung ginagawa ng mga taga-KOJC. Kaya nila tinatanong. Kahit nga doon sa isang nagtanong, abogado yun. Kasi importante na lahat ng kapulisan, abogado po, kailangan meron silang letter order kung bakit sila naandoon. Hindi pwedeng basta-basta lang tumatambay sa harapan ng bahay ninyo. Maliho yun. Yun yung pinapaunawa natin sa kapulisan. At tama si sir, di ba? Hindi naman hindi nyo naman kakasuhan yung pulis di ba? Yun talagang, sabihin lang nila, kami po, meron po kaming order, ito po yung order namin, ito po yung aming, ito ang nag-utos sa amin, ayun, maganda ba? Yun yung, sige sir. Opo, kung kahapon siguro, o kagabi, pagbisita ninyo doon sa labas, nasa labas talaga kami ni Brother Bobby. Ako yung nandun sa gate ng Kingdom. So, kung napapansin ninyo, nakatabon yung mga mukha namin. Before nangyari yan, hindi naman ganyan. Ang nangyari, nung inalis nila yung camera dun sa tapat nung KOJC, yung may building dyan sa tapat high-tech yung camera na nilagay nila dyan. So, lahat kami na nakaupo doon sa tent, kuha nila lahat. Nung hindi lang namin ginawa ng paraan na pinuntahan, pinakiusapan, hanggang natanggal yung camera na yan na nakaharap sa amin. Nung natanggal yung camera na yan, high-tech yan. Pinuntahan yan At sabi nila, nilagay daw nila yung camera dyan para monitoring sa premise nila. Paano nagiging monitoring sa premise nila? Yung semento na nasa likod, nakaharang So, hindi talaga intensyon na nilagay dyan para i-monitor yung premise. Ang intensyon talaga niyan, dahil nakaharap yan dito sa amin, kami talaga ang minomonitor nila dahil may hinahanap sila. Nung nawala yan, ang pumalit, ito na nga mga pulis. Nung unang araw, sa pangalawang araw, wala pa kami mga maskara dyan, kinukuna nila kami. Yung mga mukha namin, di umano, may balita pa, yung mga siyempre sa sobrang pagod, init, puyat, minsan nakakatulog ibang kasamahan namin, kinukuha na nila, pasimple lang. May nakalagay silang signage dyan, stop checkpoint. Pero ang pinagtataka namin, sir, hindi sila nag-checkpoint. Kaya yun, nakikita ninyo kanina, may sumisigaw doon. Kami yun sumisigaw Sir, naka-checkpoint kayo dyan, ba't di kayo namamara? Akala ba namin, sir, checkpoint yan, ba't di kayo namamara? Kami talaga yung sadya ninyo. Hindi talaga yung mga checkpoint dyan. Kaya sir, mula noon, nagtabo na kami ng mukha namin. Nagtataka na yung mga taong dumadaan. Bakit? Ano nangyari sa kanila? Ba't nakatabon? Andyan kami sa kalsada, sumisigaw kami.
No? Traumatic yung mga tao. Yun yung pinapakiusap namin sa kanila na tuwing yung mga kabataan namin nakakita ng men in uniform after nung June 10, nandyan yung trauma. May mga nagkakasakit na. No? Dahil sa hindi na makatulog, hindi na mapalagay. So, pinapakiusapan namin sila kung pwede, wag sila dyan sa tapat namin. Dahil yung mga tao, pag nandyan sila, yung traumatic experience hindi mawala eh. Kaya maraming nakakasakit. Kaya pansinin nyo, sir, yan lang yung mga ayos namin dyan sa labas dahil sa mga kahina-hinalang pinagagawa nila ngayon. At karapatan yan dahil privacy niya yan eh. At saka, sir, at least ma-share na rin namin ito, no? Noong may nakausap tayo dyan, mabait naman sila. At in fact, siya pa ang sa akin, nagbigay ng info na, actually sir, yung nakalagay dyan na pangalan, relieved na po yan. Yung mismong tsaka alam po natin, basta kung mag-checkpoint, dapat yung present na pangalan, yung station commander. So doon kami, nagtatanong talaga. Tapos tinatanong namin, sir, ano po ba talaga ang pakay ninyo? Tapos yung pangalan, ayun lang ibigay. So, ang ginawa ko po, sir, yung isa po, yung Loy, Antonio Loy. Yan, yung may Loy yan dyan eh. Si Torre yata yung dyan. So, ang nangyari, yung time na yan, medyo ayaw talaga nila, sir, magpakilala. So, ang ginawa po natin, ako mismo, pinuntahan ko po, kasi meron pong checkpoint, sir, sa Jollibee. Diba? Yung Jollibee, sir, sa po yan, Buhangin Police Station. Buhangin Police Patrol Car. So, kasi, police visibility sila eh. So, pinuntahan ko po yun. Nung pinuntahan ko, yung blue na uniform nila, sila yun. Kinausap ko, sir, meron na po kaming concern kasi may mga police po doon na full battle gear na Yan. So ang ginawa ko po, sir, baka pwede niyo po kaming tulungan para ma-identify po namin sila kung sino po talaga sila. So sabi man niya, mga kasamahan siguro namin yan ko, sir. Siguro? Yun po, sir, kasi hindi nila kilala actually. Kaya noong nangyari po, nagpilit po talaga ako na nagpasama sa kanya. So, ang nangyari, yung patrol car nila, pumunta talaga. Sumabay kami. Noong pagdating namin doon, hindi nila kilala yung mismong team leader nila dahil nagtanong siya pa mismo, sino po yung team leader ninyo? Yung team leader nila nandun sa loob. Tapos sir, saglit lang, dito ka lang. Pumunta sila doon sa loob, nag-usap sila. Yung time na yun, saka pa nagtanggal ng mask yung team leader at saka doon pa nakipag-usap. Tapos parang nagsumbong ako sa kanya na sabi ko, sir, ang nangyari kasi hindi sila nagbibigay ng pangalan. Tapos sabi ko, sir, ano po yung pangalan ninyo? Di tinago pa nung team leader. Sabi ko, sir, tingnan mo, sir, tinago nila. Nung nagsumbong ako doon sa Buhangin Police, saka pa niya tinanggal yung yung tawag nito, kamay niya. At nakita yung So, nakapagtataka talaga na itong mga nandito po, sir, na mga pulis, wala pong parang walang coordination dito sa Buhangin. Kasi boundary po kasi, sir, dalawang station po kami dito sa Buhangin. So, parang wala silang coordination. Kaya, ngayon, takot na takot talaga kami. Kasi nga, sir, mayroon kaming parang narinig lang na lulusubin na naman uli kami. Kaya kanina, tinanong ko talaga yung isa doon. Ito, sir, okay lang, mapahaba-haba, no? Sige po. Kasi kanina po, sinundan po namin yung APC Patrol Car, alam, yung Area Police Command, Eastern Mindanao Command po yun. Kaming dalawa po, sumabay po. Binundutan namin na, tapos ngayon, left turn doon mismo dyan sa LPO. Nagbaba sila ng trupa nila. So, bumaba din kami. Tapos, kinausap namin mismo yung driver.
Kasi yung team leader nila na nagbababae. So, pagpasok ng babae, ang bilis nila, parang hinarangan ko yung salamin para hindi makaangat ko, sir. Pwede ba po kami makikipag-usap sa inyo? Ano po ba talaga ang pakay ninyo sa amin? Hindi sila nagsasalita. So diniritso ko na, sir. Alam niyo, sir, yung police presence po ninyo, takot na po kami sa ginagawa ninyo, sir. Kasi hindi po kayo nagpakilala sa amin. Yun yung mga tao na ayaw talaga magpakilala. Tapos yung babae, sabi niya, sir, nagmamadali kami ko. Ma'am, siguraduhin niyo, ma'am. So, in other words, umalis sila. Wala silang sinabi sa amin. Ngayon, sir, tinanong namin yung nandoon na nila, yung parang nidrop nila, sir. Totoo ba talaga na sir, na lusubin niyo kami ngayong gabi? Alam mo, sir, kung talagang wala silang balak, pure, masasabi sila na huwag kayong mag-alala kasi nandito lang, police presence naman kami. Alam mo, sir, ang sabi niya, sir, no comment po kami. Talagang matatakot kayo. So, talagang... So, lulusubin kayo. Tara na po, tapos na po ang banat bahay. Banatero. Kandali, dadamay kami. Hindi, bira lang. Matanong ko lang, sir, no? Maputol kita. Nasubukan nyo bang alokin sila ng waxis? Binibigyan nyo ba? Ay, sir, inalok talaga namin, sir. Ayaw nila, sir. Anong inalok nyo? Yung sir, yung waxis. Si Dada kaya mag-alok. Anong alok nyo? Yung baka Coach Oli chicken burger yun. Kaya sir, arroz caldo. Dapat dami, sir. Yung sa madaling araw kasi syempre masarap yung mainit eh. Arroz caldo, sir, di tinanggap. Ayaw. Try nyo yung Coach Oli sandwich. Hindi, alam mo, ako ito lang ang komento ko. Hindi kaya sila ang wanted? Kasi sila nagtatago eh. Kaya, sir. Totoo yan, sir. Kasi tapos nasa dilim pa, no? Sir, tinanong ko po kanina, walang camera, sir. Walang photo. Ang sabi namin, kahit ID lang, sir. Identification lang na mga pulis po kayo. Oy, ano yun? Kahit ID, sir, dahil tinatakpan nila yung nameplate. Ayaw ibigay. Kahit ID, sir. Wala. Karapatan niyo po yan. Okay. Karapatan ng mga Pilipino na hingin ng ID ng mga pulis. Kung sila talaga ba ay pulis. Kasi delikado yan. Pwede na may dala kayong baril tapos, di ba, naka-uniforme kayo? Kayong mga pulis din naman. Tsaka, Marbil. Tsaka mahirap yan, baka gayahin yan, no? Oo, General Marbil. Calling. Baka gayahin ng iba yan. Alam mo itong problema eh. General Marbil, di ba, nagagalit ka pagka may mga wangwang, may mga blinker, pretending to be police. Ito pa, yung sa HPG. Sa HPG, yung tuka-tuka na yan. Kahit si Jet Li, may tuka. Sa harapan ng motor niya. Hindi naman natin inaano si Baby Jet. Pero dapat pare-pareho. Kasi lahat tinatanggalan nun eh. Noong sticker ng HPG na yun, yung Tiger. Pero, bakit nyo ginagawa yun? Kasi para ma-identify kung sino talaga yung police. Kami rin namang mga mamamayan, dapat makilala rin naman namin kung sino talaga yung police sa pamamagitan ng kanilang mga ID. Malay namin, baka mamaya mga NPA din nasa labas. Galit pa naman ng mga NPA kay Pastor, di ba? Malay natin. Ayaw magpresenta ng pangalan, ayaw magpresenta ng ID. Tapos pag video mo, nagtatakip ng mukha. Ano to? Mga goons ba itong mga to? Bakit nagtatakip sila ng mukha? At dito ka magtataka, hindi alam nung istasyon ng pulis kung sino sila. Mas delikado yun. So kung may ginawa silang hindi maganda, sino nga habulin? Wala. So illegal yun, Mr. PNP Chief. Sana po ay, iyan naman wala namang problema kung gusto nyong bantayan. Maiintindihan naman. Magpresenta lang ba ng, ito ang aming presinto, ito dito kami nakastasyon at ito mga pangalan namin. ID, kaya ka nga may ID para pag may hinanap, may papakita kang identification na talagang pulis ka. Hindi ba? At may dadagdag pa itong isa sa ating... Yung dati, crush mo yan eh. Si Jean Domingo. Banat Bay, hanap ka ng hanap dyan eh. Gusto mo ma-interview natin yan. Ayan na. Hindi ko lang nakaharap mo na, Banat Bay. Biglang nag-blush si Banat Bay. Parang kinilig ako dun. Nag-blush ka. Nag-blush. Nag-kulay violet. Alright, but anyway, para ituloy ang pag-uusap regarding po dito sa nangyari sa KOJC. Okay, may bisita po tayo dito na walang iba kundi si Ma'am. Nagselos na. Tayo bisita niyan. Nagselos. Dito yan. Tayong bisita. Ba't ako nagpakilala? Sige. Ayan, si Jean. Si Jean Cristobal. Ay, mali. Si Ma'am
Gene, ano. Good evening po sa Banateros. To add lang po, salamat po sa pag-imbita niyo sa Ganda amin pala sa ng boses programa niya niyo. talaga, oh. O teka, sino ba talaga may crush? Si Banat ba o si Coach Oli? Naku mo, mag-aaway pa tayo magkapatid. Sana, inahawi ako dito. Oo, sige, diretso. Pagsalita nyo na. Sige, ma'am. Yan, to add lang po dun sa mga nakwento po ng ating mga KOJC ministers. Kami po, since June 10, nandito na kami, nasubaybayan namin kung ano yung nangyari. Natanong kami ni Boss Dada last time sa program niya kung ano yung nararamdaman namin. We're still healing. There's still pain. And then, dumagdag pa itong mga police presence dito sa compound namin. Actually, pasintabi lang po sa mga police. Ginagalang natin yung mga kapulisan, di ba? Mga bata tayo, we look up to them as pulis yan, ililigtas tayo niyan, may protection tayo dyan, di ba? Pero now, parang sa nakikita natin lahat, iba na po yung image nila. Iba na po yung dating ng mga kapulisan sa atin. Yan po yung kausap ko na yan. Nakakatawa man. Masungit yan. Yes, masungit siya. Ayaw niyang sumagot ng ayaw niyang sabihin yung pangalan niya, ayaw sabihin ko ba anong reason. We're just asking anong reason niya, why you're here. Because in-explain ko sa kanya na yung presence nila nakakadagdag sa trauma at takot ng mga tao dito, pero he's not listening. Wala daw siyang comment, wala daw siyang masabi. Magtanong daw tayo sa taas. Hindi ko alam po sino taas yung sinasabi niya. And then, yan yung illegal checkpoint na pinapatanggal natin yung signage. Tinatanong natin siya, bakit kayo may checkpoint? Hindi naman kayo nag-checkpoint. Wala naman yung major na nakalagay dyan. Bigla niyang pinatanggal. Sinabi niya, mga iho, tanggalin niyo to. Para ano na si ma'am? Para ano kasi nakaano to? Hindi daw to checkpoint. Tapos sabi niya, sige, hindi na kami checkpoint ma'am. Police visibility na lang kami. Parang, alam mo yun, lokohan na sagot. Trip na, no? Parang, sabi niya, tinanggal na namin ma'am. Sabi ko, tinanggal niyo because sinabi namin na tanggalin niyo. Kung hindi namin sinabing tanggalin niyo, hindi niyo tatanggalin, di ba? Parang, yan, tinatanong natin kung anong reason nila, bakit sila nandito, nag-walk out na po siya, hindi niya na kinaya. Hindi niya na kinaya si Angel. Hindi niya na masagot kasi ayaw niyang sumagot, ayaw niya magbigay ng sagot, as simple as that. Kami are just representatives ng buong KOJC lang na gustong malaman kung bakit sila nandito. Because, gaya nga nung sinabi namin dun sa isang pulis na nakausap namin, kayo sir, galing kayo sa gera. Most of you, siguro nakipag-away, nakipag-gera kayo, nakipaglaban kayo. You know how it feels na matroma. So dapat nararamdaman nyo yung feeling ng mga tao na dito na humarap din sa gera na walang armas. Kami walang armas, kayo nakikipag-gera kayo, barilan. Kami dito, naranasan namin noong June 10, nakaharap kayo walang armas. So sana maramdaman nyo yung trauma na iniwan nyo sa amin. Like then, na pag lumalaban kayo umaharap kayo sa mga responsibilidad nyo. But, ngayon nga, wala silang puso. Ngayon, hindi na sila sumasagot. Yung isang patrol ng madaling araw, imagine, 2 a.m., gaya nga nung sabi niyo po kanina, kung 2 a.m. pupunta sa bahay niyo yung mga armadong lalaki, armadong tao, hindi mo alam kung nag-uniforme lang yan, kung mga NPA ba yan, galing ba yan saan, na, di ba, bigla na lang kayong pagbababarilin, hindi sila magpakilala. Sabi namin sa kanila, mapapanatag kami pag malaman namin why you're here. Bakit hindi nyo diretsong masabi na magbibigay kayo ng protection sa amin, pinadala kami ni ganito to give protection, mas mauunawaan pa sana ng mga tao. Pero yan, hindi magbukas ng bintana, kaharap mo na, para kami kaharap na, na hindi mo alam kung pipi o bingi. Ma'am, may tanong po ako. Siya din po yun, isa? Yung same na kausap nyo kanina? Di ba? Yung nakatayo. Yung nakatayo kanina sa, Pero yung kausap ko kanina, yung Robles, tinanong ko siya, I asked him kung, kung nandito siya. Kamukha ni Remulla, no? Oo. Pulis na pala sa ngayon. Hindi, ma'am, kayo po ba may asawa na? Ha? Seryosong tanong po ito? Ano ba kayo tao? May asawa na po kayo? Wala pa. Kasi hanga ako sa asawa nito kung sakasakali. Grabe, nag-walk out yung pulis, ha? Hindi, ha? Isipin mo, makaaway mo si ma'am. Patay ka, walk out ka. Yan, umalis, Wow, bye-bye. Ang lupit. Anong sinabi ninyo dyan na talagang nagpa-trigger na umalis na lang?
tinatanong ko siya, sir, bakit siya nandito? Tapos sabi niya, hindi ma'am, yung taas na ng tanongin nyo. Hindi sir, kailangan nyo sabihin sa amin, we should know because you're the one who's supposed to be giving us protection, ganyan-ganyan. No ma'am, ganyan-ganyan na siya, kaya po umalis na siya. Hindi niya kayang masagot Hindi nyo naman sinigawan. Hindi po magalang po, nagpupo ako sa kanya. Hindi, yun nga nakakatuwa sa kanila kasi kahit na medyo galit na sila, magalang pa rin sila, Coach Oli. Oo, kasi si Jay Guevara kagabi nung kinausap niya yung mga pulis sa labas, si Jay, pareho kayo? Uminit yung ulo. Uminit ang ulo ni Jay. Sabi ko, magalang lang tayo ha. Biglang humirit kayo doon na kung ano-ano. Proud ka sa ginagawa mo? Proud ka? Sabi nito, ang laki-laki nito Dito lang na yung, mas malaki pa siya doon sa team kung team leader. Proud ka ba sa ginagawa mo? Anong pakiramdam ng hinaharas? Di ba hinaharas mo kayo, JC? Sabi ni Dada, ganun ba siya? Eh, laki-laki niya, ayan, tingnan niyo. Susulpot yan. Kita mo, ang bait ko, nakaganong pa yung kamay ko. Pang mabait yan. Si Banat Bay lang mag-isa yan. Tapos si Boss Dada, biglang lalapit. Proud ka? Proud ka? Mga ganun. Laki-laki mo. Ayun kita mo, laki pa. Sinundan, Baka kaya tuloy umilag May bitbit ka pang basket. Kasi yung t-shirt ko yan na waxis Hindi, pero sabi mo? Sa totoo lang, yung experience natin kagabi, organic yun. Wala kaming ine-expect. Basta lumapit tayo dyan, kinausap natin sila ng maayos. Tinanong natin kung sino sila, taga saan sila, bakit nandun sila sa sulok, sa dilim, kasi police visibility, pero halos nakakamouflage sila dun sa sulok, hindi na sila nakikita ng tao. Kaya ang sabi ko, tapos nung paglapit natin, yung isa nagtakip ng mukha niya. Kaya ang tanong ko sa kanya, ba't ka nagtatakip ng mukha? Dapat proud ka kung ginagampanan mo yung trabaho mo at alam mo tama yung ginagawa mo. Hindi ganyan. Ang ganito pa yung tono ko. Kuya, kung proud ka. Hindi ganyan. Ayusin mo. Fake news ka. Sabi ko, kuya, hindi ganyan ang sinabi mo. May audio yan. Yung trabaho mo, gawin mo. Ganon. As in, munti ko nga maibigay yung t-shirt ko sa kanya Kaya lang, sabi ko, akin pala yun. Hanapin mo, asan ako? Asan ka? Wala, binabantayan ko si MJ, baka galawin. Hindi. Malayo kami. Magkasama kami ni MJ. Sino MJ? Look out kami. Kaya yun ang tinanong ko sa kanya. Sabi ko, feeling mo ba na nahaharas ka? Ganyan din yung pakiramdam ng mga taga-Kingdom of Jesus Christ. Anong pakiramdam nung nahaharas? Kaya, yun yung gusto natin ipaintindi sa kanila. Kasi ayan, bagamat nakikita nyo itong mga kausap natin ngayon na pinapasaya lang namin sila kasi sobrang iba pagka nasa kapag nandito kayo. Under ka ng stress and duress. Iba talaga ang pakiramdam nun. Kaya kami, kahit papaano, pinangingiti lang namin sila. Pero kasi every time na maaalala mo yung mga hindi magandang experiences mo, talagang kikilabutan ka Kaya kahit papaano, comic relief, ginagawa lang namin ito, nagpapatawa ng konti para medyo hindi sila masyadong matense. Kasi so hinaras mo nga? Sino? Sila, sabi mo Hindi. Ano pakiramdam ng hinaras? Hindi, crush, sabi ko crush. Crush? Oo. Pero ito seryoso ang mensahe. Alam mo, kayong mga kapulisan, na naiintindihan namin kung bakit sumusunod lang kayo sa utos. Siyempre, pag hindi naman kayo sumunod sa utos, mayayari kayo sa mga boss nyo. Pero tandaan ninyo, yung PNP chief nyo magre-retire na next year. Yes, February. Magre-retire na yan. Kayo, magtatagal pa dyan. Ang susunod na presidente, si VP Sara Duterte. Paalala ko lang. Baka kasi nakakalimutan ninyo na hindi forever yung boss ninyong sinusunod na naandyan sa pwesto. Mawawala na yan ng February, lahat ng inutos niya sa inyo, bahala na kayong managot. Kasi hindi lang naman, bakit sa tingin niyo ba, just in case lang na pag-isipan ng KOJC na magsampa ng kaso, o di ba, pwede ba kayong, masasagot ba kayo niyan? Ito pa, meron pang i-reveal si Ma'am Jane sa atin. Sino mas pogi sa magkapatid? Ayun ba i-reveal mo? No comment. Ay, okay, no comment. Di po, may dagdag lang po tayo. Yung kausap natin din kanina si Robles, tinanong ko siya, sir, kasi pinapaliwanag ko yung nararamdaman ng mga tao, kung bakit kami nagtatanong. Tapos, alam niyo po ba yung nangyari ng June 10? Yung sagot niya, andito po ba kayo? Kasali po ba kayo doon? Ang sagot niya, hindi po.
Sabi, hindi niyo po alam, hindi kayo kasali. Hindi kami kasali, pero alam daw po niya yung nangyari nung June 10. Okay na po sana yon. Pero when we checked our file videos, nakita natin siya nung June 10. So, why would you lie? Bakit po magsisinungaling? Ayun, turo-turo pa, siya po yan. Ayan. Oo nga. Markado pa, Markado. Opo, Ang yan, galing siya mo yun. talaga. So, sinungaling, ano? Tumukha talaga ni Remulla, no? ang tanong po, bakit nila kailangan magsinungaling? Anong pinagsisinungalingan nila? If nandyan sila for, sige, police visibility, bakit po nila kailangan magsinungaling? Anong tinatago nila? Bakit nila hindi sabihin yung dahilan kung bakit po sila nandyan? And why would you lie na nandyan ka noong June 10? Dahil baka malaman natin na same agenda ba? Tanong lang po yun. Tsaka arrogante na talaga, no? Opo. Very. No? Yes. Arrogante na siya. Kasi dito pa lang sa June 10, paduro-duro na siya, no? Tapos dito sa Dumuduro pa rin. Siya si Boy Duro. Oo, si Boy Duro. Tatawagin na natin siya sa pangalang si Boy Duro. Boy Duro. Ayan, no? Parang siya, team leader siya or nung mga naka-barricade or nandiyan nung June 10 sa harap ng gate, mismong Safto, gate. di ba? Yung nasa June 10. If I'm not mistaken, yes. Tinanggi niya ata yan, di ba, ma'am? SAF CIDG daw po. Na nandiyan siya nung June 10. Tinanggi niya. Tinanggi niya. Na video po, nakita po siya, naalala natin siya kasi ayan yan siya, yung mga nagtutulak ng mga Mahirap talaga mag-iasawa to si ma'am. Oo, matatandaan niya lahat ng kasalanan mo, matatandaan niya. Grabe, natandaan niya. Umbira, delikado ka dyan pag nagpalusot ka dyan. Natandaan ko yun eh. Yan yung dati mong sinabi mong pinsan mo. Oo. Wala ka namang work, sabi mo kasama mo mga office mates mo. Wala ka namang work? Oo. Tapos kasama office mate? Hindi, pero ikaw talaga nakatanda. Ang galing. Yung mga kasama din po natin. And I remember po na may video po ako niyan sa cellphone nitong police na. Dahil June 10. Yes, Ikaw kasi marami po siyang video isa to, iwan-iwan po. Hanggang mag-umaga nandyan siya. Ayan siya, masungit. Parang nagmumura pa eh. Opo. Ano sinasabi niya? Maliksan ka, sumisigaw siya. Masagasaan ka, sumisigaw siya dun sa pero galit po siya. Kahit po dun sa nag-video natin, isang sinasabi niya na video-video ka. Parang ba't ka nag-video-video? Parang ganyan. May attitude, no? Yan pala yung dapat mo makausap Oo, di ba? Kausapin mo. Kausapin ko siya. Yan po, Kuya, si Robles. kung nasan ka man, gusto ka namin ma-interview. Total naman napakasinungaling mo. Katulad nung hepe ninyo dyan sa Region 11 na sinabi na hindi daw totoong nagpunta ron or nakipag-usap siya. Or may sinabi sila kay Attorney Torion na fake news yung pagkakahuli kay Si Torre. Canada. Si Torre yung nagsinungaling. Pero may mga text messages. Kaya nga talagang ang mga police supposedly nandito sila para protektahan at matakot yung mga kriminal for police visibility, pero ang natatakot actually itong mga taga KOJC, which is mga matitinong mga tao at walang mga kaso. Kaya madam, manawagan ka kay General Marbil na kanilang hepe. Anong gusto mong iparating sa kanya? Yun po, nananawagan tayo dun sa hepe sa leader ng ating mga kapulisan. Kayo po mismo, alam nyo ang inyong mission to protect us, to make us feel safe. Pero sa pagkakataon po to, sa ginagawa nyo sa KOJC, hindi nyo po binibigay yun. You're acting like NPAs, you're acting like communists, you're not acting as the policemen na kilala namin na dapat na gumagawa, nagpapatupad ng batas. Ang hiling lang po namin, yung ginagawa po nyo too much na kay Pastor Apollo Sikibuloy na pastor namin, it's too much. Pero ito po mga inosenteng tao din nandito. Wala pong ginawa, kahit si Pastor, kahit sino po, wala pong ginawa sa inyo dito sa KOJC na para ganitohin nyo kami. Gaya po nung sinabi ko kanina, you've been to wars, kayo po nakataya ang buhay nyo sa mga laban, sa mga digmaan. Alam nyo po ang nararamdaman ng trauma. Lumalaban po kayo sa mga digmaan na may dala kayong armas. Pero kami po, kaharap namin kayo na parang may digmaan, wala po kaming armas. You know how it feels, lalo na po sa mga inosenteng sibilyan kagaya namin. We did not do anything, wala po kaming ginawa sa inyo. Wala kami nilabag na batas. 40 years, sabi po ng ating executive secretary, ng ating administrator sa KOJC, we've been here for 40 years. Ako po, 11 years old pa lang ako, dito na ako sa Kingdom. Every time I travel back sa Manila papunta dito ko po nararamdaman sa Davao City ang safety. Pero ngayon,
nakakapagduda na. Nawawalan ka na ng feeling ng security dito sa lugar, sa tahanan namin, sa sarili naming tahanan. Kami po, gaya yung sinabi nila, we're just ilan lang po kami sa boses ng mga kasama natin dito sa Kingdom of Jesus Christ na na-trauma, hanggang ngayon nag-heal po, hanggang ngayon humihingi ng hustisya. Nagpapakalakas lang po kami because we know what we're fighting for. Pero wag nyo naman po sanang abusuhin na kayo na nasa mga posisyon, kayo na may mga armas, wag nyo po sanang abusuhin. Dahil po, these innocent people, when we ask for justice, hididinggin po talaga ng dakilang Ama. So, hindi po namin kayo sinusumpa, pero sinasabi lang po namin na may hustisya po sa langit, lalo na for innocent individuals to cry for justice. Kayo po may pamilya kayo po may mga nanay, may mga tatay, may mga anak kayo. Sana po maramdaman nyo kung anong pakiramdam ng palibutan sila ng mga may baril, palibutan sila ng mga may armas araw-araw nang hindi nyo alam yung dahilan. Sana po makonsensya kayo kung meron pa po kayong konsensya. Sir Alan, meron po ba kayong mensahe sa ating kapulisan? Yun po, maraming salamat Sir Panguli. Ang gusto lang po namin ipaabot sa inyo, nakikita po ng lahat ng mga pulis na nandyan, tinadtad po nila ng presensya ng mga pulis yung tapat ng compound ng KOJC. At alam po at nakikita po ninyo ang init, ang sakripisyo, ang lahat ng pagpupuyat na ginagawa ng mga nagbabantay dyan. Nagbabantay po dyan dahil mga full-time, mga nakatira po yan dito. Nandito na po yung mga anak nila at pamilya nila. Normal yan, sir, dahil itataya talaga namin ang buhay namin para sa compound na ito. At kung hindi man namin makuha ang hustisya sa gobyernong ito sa pinagagawa nyo sa amin, alam namin may Diyos sa langit. Darating ang panahon at ang hustisya ay bababa din. Lalong-lalo na para kay Pastor at para sa lahat ng KOJC na nagsasakripisyo ngayon dahil sa ginagawa niyong pag-oppress sa amin. Maraming salamat po. Ayan. Okay. Tayo may mensahe lang din sa mga taga-KOJC. Alam nyo, kayo po ay pinagpala. Hindi, wala akong biro. Kasi, di ba sabi nga ng Panginoon, blessed are those persecuted. So you are blessed dahil because you are persecuted right now. At kita naman natin, tinatayuan nyo naman yung tama. At ako din, may mensahe lang ako kay PNP Chief. PNP Chief, si Pastor Kibuloy po ay napakatalinong tao. Kaya nga ganito kaganda ang KOJC, ang lahat ng mga nangyari ho dito sa mga compound. Matalino pong tao yun. Kung ginawa nyo na yung June 10, sa tingin nyo magtatago pa dito yun. Ano ba namang klaseng kaisipan yun? Paano magtatago? Alam nyo nang ilang beses na binantayan to, dito pa magtatago. Siyempre, hindi niya nagagawin yun. Anong interest ninyo dito sa KOJC? Yun ang tanong talaga dyan . Anong interest ninyo? At kayo namang mga kapulisan, sana po, tandaan ninyo, yung mga amo ninyo, magre-retire na. Lalo na si Boy Turo, mukhang may edad na po yun. Baka di na tumagal yan. Sobrang laging galit nun. Baka hindi na umabot ng retirement yun. Oo nga. Kasi pag sabihan mo yung tatay mo, parang ang laki ng tiyan, no? Sana, isipin ninyo, kayong mga nasa baba, sunod lang kayo ng sunod ng utos, pero damay kayo sa kaso. Correct. Yan ang tandaan ninyo. Kasi pinag-uusapan na ng KOJC lawyers ang kaso laban sa mga pulis na nag-visibility. Ibig sabihin, may responsibilidad kayo. Tandaan ninyo, pagka ang order sa inyo ay illegal na, matakot kayo. Diba? Dapat may letter order kayo dyan. Hindi lang pwedeng basta-basta ganyan yan. Dahil pag hiningi ng hukuman yan at wala kayong maipakita, hindi lang yung boss ninyo ang madadamay. Pati kayo. Sumunod kayo sa maling order. Yun lang ang mensahe natin. At sana naman dun sa mga senador, gising, nabawasan na nga kayo ng isang balimbing, kailangan medyo gumalaw naman po kayo. Tulungan naman po natin itong KOJC kasi nakita niyo yung dyan sa lakaran sa labas. Ang dami nagpa-picture dyan, kay Pastor Kibuloy. Yung mga senador, mga kusaan, mga public official. Pero karamihan nakalimot na. Sana yung mga inaasahan nating senador, wag naman po tayo makalimot.
Alam mo, sa akin si Secretary Abalos din. Kasi ang bilis ng kilos nyo nung may lumabas na video. May reaction kayo agad nung lumabas yung video. Eto, kailan pa to? Ang tagal na nito. At ang dami ng video nito. Ang dami ng video, ang tagal ng reklamo to. Hanggang ngayon, tahimik kayo. Senator Ontiveros. Di ba? Ang dami nyong ingay dati. Ngayon, napakatahimik nyo. Di ba? Ano ba? Kayo ba'y tagapagtanggol ng bayan o tagapagtanggol ng mga politiko? Di ba? Sana kung gaano kayo kasigasig diyan sa pagtatanggol nyo, diyan sa video at sa Pangulo, sana intindihin nyo rin. Tama ba yang merong nagbabantay diyan na pulis na may mahahabang gamit at fully armed, ayaw magpakita ng pangalan? Napakadelikado po yan. Nakatakip po ang muka. At yan po ay na-witness namin kahapon. Napakita naman yung video, sinundan nung ni Banat Bay at ni Boss Dada. Hindi lang namin nabalitaan yan. Na-witness namin yan. Talagang ayaw makipag-usap, ayaw magpakilala, ayaw... Kasi nung malayo pa lang, nakikita na namin sila Kita yung mukha, pero pag lumalapit ka na, talagang delikado yun. Yan. Kaya grabe buti pa si Bitag, nagsalita na. Si Ben. Alam si Ben. Di pala. Iba pala. Sorry. Iba yun. Binawala yung kapatid. Mensahe mo. Si Alan, may mensahe. Alan K. Jay pala, Jay. Hindi kaya kaya hindi rin nagsasalita or hindi rin kumikilo si Abalos baka tanong lang naman baka katulad din siya nung mga tansu vlogger na naka-script na rin. Kaya ganun. Scripted na? Oo. Hindi, nag-i-script. Nag-aantay ng utos ba? Okay. O sige, ano mensahe mo? Kay Alan. Hindi, kay General Marbil. Maganda pala itong lima tayo. Patungkol dito sa mga nangyayari sa kay General Marbil, sana wag niyong panatilihin yung ganyang gawain kasi alam naman natin na yung ibang mga kapulisan talagang iba yung turing ng ibang tao sa kanila. So wag niyo hayaan na papangitin niyo palalo yung tingin ng ibang tao sa mga kapulisan natin dahil diyan sa ginagawa niyo. Kaya magbago-bago na rin kayo. Master Judea. So ako siguro ay babahagi ko na lang yung aking naramdaman nung muli ako nakabalik dito. Kasi nung una po napunta ko dito ay talagang napaka-peaceful po, napakasaya. Pero ngayon, napagbalik namin ay mayroong mga nakabarikada po sa labas, nakakadurog ng puso na nakikita mo yung labas magulo, pero dito sa loob ng KOJC, yung mga bata nagtatawa na nagkakasayahan. So parang ibang-iba po yung mundo sa labas at dito sa loob. Na kung may mga kapulisan po nang gusto magulo, doon na po natin sa labas. Huwag na po natin isasalig ang KOJC. Kasi ito po yun, Pag kayo po ay nakapasok po dito sa compound ng KOJC, mararamdaman po ninyo agad. Makikita nyo na sila po ay hitik na hitik sa aral, hitik na hitik sa karunungan. Aral na aral po sila bilang tao, aral na aral po sila bilang Pilipino. At sila po dito, pag pumasok kayo, una nyo mararamdaman yung pagmamahalan at yung pagkakaisa. Ito po ang tunay na nakita kong unit team. So now, imbis na sinasaktan, binabalahura at winawalang hiya po natin sila, dapat po sila po ang ating hinahangaan Sila po ang dapat nating hinahangaan dahil dito po sa loob, kung may experience nyo makikita nyo, napakaganda po ng vibes, napakababait ng tao. At higit po sa lahat, mga kababayan, sila po ay walang ginagawang masama dito. Kaya nga kami po, nadudurog ang puso namin dahil kilala namin, marami kaming kilalang mga taga-KOJC na mababait, nagdadasal, maka-Diyos. Tapos paglabas namin, makikita namin, sila ang binabantayan ng mga kapulisan dyan sa labas. Imbis na yung mga kriminal na naglipa na sa ating bansa, KOJC ang binabantayan. Kaya, Hepe, PNP Chief Marbil, sana po may konsensya pa po kayo natitira diyan sa puso ninyo dahil alam nyo naman sa sarili nyo kung ano po ang mga pagkatao ng mga nasa KOJC, lalo-lalo na ng Pastor Apollo C. Kibuloy. Maraming salamat po.
Ayan, ako naman po, siguro gusto ko lang malaman ng lahat na kaya po kami nandito para personal po namin ma-experience at makita kung totoo ba yung mga nasa balita na yung mga pulis na nandito ngayon ay mga bastos. Masasabi ko na oo, totoo, mga bastos yung mga nandito kasi tayo nagpapasweldo sa kanila gamit ang ating mga buwis, pero ganyan, evasive sila, yung mga tamang protocol hindi nila sinusunod. Kamakailan, binunutan si Inday Sara ng 70 mahigit na mga police escorts dahil may kakulangan daw ng police sa Metro Manila. Napakarami po ng police na inilagay nyo rito sa Davao na napaka-peaceful. Kaya po, General Marbil, sumunod po tayo sa batas. Kayo po dapat nagpapatupad ng batas. Dapat po kayo po yung unang-unang sumusunod sa batas. Napakapangit na ngayon ang mga kapulisan ay hindi lang nanghaharas ng tao, mga sinungaling na din. Kasi katulad nga nung sinabi ni Ma'am Jean kanina, yung pulis na kinausap niya harap-harapan nagsinungaling. Wala daw siya dito noong panahon ng pagsaserve ng illegal nung warrant, pero nandito naman pala siya. So hindi po tama yun. Dapat po ang pulis malinis, may integridad at hindi nagsisinungaling. Paano tayo magtitiwala sa mga uniformado kung yung paglabag sa kanilang hanay mismo nagsisimula? Kaya po yun lang po ang masasabi natin. Totoo po yung nangyayari dito sa Davao. Napakarami pong mga checkpoints. And bilib na bilib po tayo sa mga kingdom citizens. Kasi katulad ng sinasabi ni Master Judea, nung unang pumunta kami dito ang saya-saya. Pero ngayon, ang laki ng pagbabago. Makikita mo na sa mga, na sila bumabati lang sa'yo, pero sa mga mata nila, ramdam na ramdam mo na may mali. Kaya sana, ako naman, para sa Kingdom Nation, sana yung inyong healing, makuha nyo agad. Hindi po habang panahon nandiyan kayo sa posisyon. Katulad sinasabi ni Banat Bay, hindi habang panahon, yung mga happy nyo ngayon, sooner or later, retired na po yung mga yan. Kayo po may iwan dyan. Magbabago yung magli-lead sa inyo. Pero yung Pilipino na dapat na pinoprotektahan nyo, yun at yun pa din yun, mula noon hanggang ngayon. Kaya magkita-kita po tayo ulit, Barateros, sa SMNI, sa Lunes na. Tuwing Lunes hanggang Huwebes, alas 8 ng gabi. Ako po si Boss Dada. Ako naman si Banat Bay. At ako naman po si Coach Oli. At ako naman po si Master Judea. At ako naman po si Jay Guevara TV. Para sa Diyos at Pilipinas nating mahal. Waxy! Kailangan yung tayuan yung prinsipan. Kailangan nandudong ka lagi sa tama. Para ito sa mga tunay na lalaban para sa bayan. Pagkamali, banatan. Pero pag tama naman, palakpakan natin. Yan ang Banateros, walang inuurungan. Pag tama, palakpakan. Pag mali, ay babanatan. Yan ang Banateros, panases ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan. Yan ang Banateros, walang inuurungan. Pag tama, palakpakan. Pag mali, ay babanatan. Yan ang Banateros, panases ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan. Subscribe to SMNI News Channel and turn on the notification bell to keep you up to date. Also visit our official social media accounts and join our community on Viber and Telegram.